Ang aking CEO kong fiancé, si Sofia Garcia, ay gusto akong subukin. Sinadya niyang bigyan ako ng 30 milyong piso para tingnan kung pera lang ba niya ang habol ko. Sinabi niya sa akin na gamitin ko ang perang ito para gawin ang gusto ko. Inakala niya na kung gagamitin ko ang 30 milyon para bumili ng kotse o bahay, agad niya akong hihiwalayan. Ngunit ang hindi niya inakala ay kinuha ko ang 30 milyon. Bumili ng isang liblib na isla kasama ang sapat na kagamitan para mabuhay habang buhay. At tuluyang naglaho sa mundo niya. Nagulat ang ahente na nagproseso ng transaksyon dahil ang islang ito ay hindi sikat sa mundo. Hindi nga makita sa GPS, katumbas na tuluyang nawala ang koneksyon sa mundong ito. Ginoong Cruz, sigurado ka bang gusto mong bilhin ang islang ito? Kung bibilihin mo ang isla at lilipat ka doon, magiging napakahirap makipag-ugnayan sa labas. Tanong niya. Tumango ako. May bahid ng kaluwagan ang boses ko. Ang gusto ko talaga ay walang makakakontak sa akin. Medyo natigilan ang kausap ko. Tila kakaiba ang hiling kong ito. Ngunit dahil sa kanyang profesionalismo, hindi siya nagtanong pa. Inilatag lang niya ang mga detalye ng proseso sa pagbili ng isla at kung kailan ako makakalipat. Nang malaman kong ilang araw lang matapos ang proseso, nakahinga ako ng maluwag. Direkta kong pinagpag ang card at tumalikod upang umalis. Sa una kong buhay, hanggang sa huli, hindi ko nagamit ang ganitong kalaking halaga. Sa muling pagsilang na ito, nagkataon lang na muli akong isinilang. Matapos kaming ma-engage, nang muli akong mabuhay, ang unang bagay na natutunan ko ay huwag isakripisyo ang sarili ko. Paglabas ko ng sales office, isang itim na marangyang kotse ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto ng kotse. Dahan-daang lumabas si Sofia Garcia. Ang dating malamig niyang mukha ay tila natataranta. Ang malamig niyang mga mata ay hindi maitago ang pag-aalala. Ito ang unang beses ko siyang nakita matapos akong muling isilang. Hindi ko napigil ang tawagin ang pangalan niya. Sofia. Ngunit hindi man lang ako tiningnan ng mabuti ni Sofia. Lumapit lang siya. Hinawakan ang kamay ko at hinayla ako papasok sa kotse. Miguel, mabilis. Sumama ka sa akin. Hinayla niya ako paakay. Napaupo ako sa likuran. Tumama pa ang ulo ko. Boom! Si Sofia ay nakatungo sa screen ng telepono. Ngunit hindi man lang ako napansin. Mabilis tumakbo ang kotse at huminto sa tapat ng ospital. Hindi pa man tuluyang nakahinto ang kotse. Nagmamadali niya akong hinayla patungo sa silid transformasyon ng dugo. Hanggang sa makaupo ako sa harap ng nurse at makita ang karayom na tatama sa ugat ko. Doon ko lang narinig ang paliwanag ni Sofia. Si Marco, aksidenteng nahulog sa hagdan. Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangan kumuha ng maraming dugo ngayon. Hindi pa man ako nakasagot. Malakas na sampal ang damapo sa akin. Walang hiya ka. Saan ka ba galing? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Kailangan mo laging bantayan ang kuya mo. Hindi mo siya pwedeng layuan. Ang pisngi ko ay parang nasusunog. Masakit hanggang sa maging mapula ang mga mata ko. Tumingala ako at tiningnan ang galit na Mama Elena Cruz sa harap ko. Hindi makapagsalita. Sa tabi niya si Papa Roberto Cruz na nakayakap kay Mama. Ang tingin sa akin ay puno rin ng galit. Pinag-aalala mo kami ng sinasadya. No, kung may nangyari kay Marco, tingnan natin kung hindi ko babalatan ang balat mo. At ang ate ko, si Andrea Cruz, ay tamad pa akong tingnan. Sa tingin ko dapat atali na lang natin siya para hindi na siya takbo ng takbo. Ito ang pamilya ko. Dahil sa kuya ko, halos gusto nila akong balatan at alisan ng litid. Kahit pa isang oras lang akong nawala. Si Sofia Garcia, ang tanging taong medyo tumulong sa akin. Ngunit maging sa kanyang mga salita, puro pag-aalala pa rin kay Marco Cruz ang laman. Huwag na kayong mag-away. Huwag ninyong maabala si Marco habang nagpapalitan ng dugo. Sabi niya, sino pa ba ang magmamalasakit sa akin? Hindi naman ako kundi isang mobile blood bag ni Marco Cruz. Ang dahilan kung bakit ako isinilang sa mundong ito ay dahil lang si Marco Cruz ay may sakit na hemophilia mula pa noong bata siya. May malubhang blood clotting disorder. Kailangan niya ng regular na blood transfusion. Para mabuhay si Marco Cruz, pinanganak ako ng mga magulang namin para maging isang living blood bank. Mula pa noong bata ako, para na akong blood bag. Madalas akong kinukuhanan ng dugo. Ang mga pulso ko ay puno ng bakas ng karayom. Walang nagmamahal sa akin. Ang mga magulang ko ay itinuturing lang akong gamit. Ang ate ko,
Sa puso niya, iisa lang ang nasa isip niya. Si Marco Cruz, ang kanyang kapatid na lalaki. Palagi akong sobra. Tanging isang tao lang ang naging mabait sa akin. At iyon ay si Sofia Garcia. Ang pamilya Garcia at pamilya Cruz ay matagal nang magkaibigan. Si Sofia Garcia ay mas matanda ng kaunti kay Marco Cruz. Kailangan ko siyang tawaging ate. Lumaki sa isang pamilyang pinababayaan. Natural lang na minahal ko si Sofia Garcia. Ang tanging nagbigay sa akin ng init at pagmamalasakit. Nag-confess ako sa kanya. Kahit nagulat siya, wala akong nakitang saya sa mukha niya. Ngunit pumayag pa rin siya sa pagtatapat ko at nangako na sigurado siyang pakakasalan ako. Alam ng Diyos kung gaano kasaya ako noon. Ang taong gusto ko pala. Gusto rin ako. Siguro ang buong swerte ko sa buhay ay ginugol para lang makamit ang pagmamahal ni Sofia Garcia. Kaya kahit hindi ako pinapansin ng mga magulang at ate ko, hindi ko na ininda. Ngunit kalaunan ko lang nalaman na ang taong tunay na mahal ni Sofia Garcia ay si Marco Cruz pala. Pumayag si Sofia na pakasalan ako. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil takot siyang baka sa ibang mapapangasawa ko. Hindi na niya ako makontrol. At baka hindi ko na ipagpatuloy ang pagbibigay ng dugo para kay Marco Cruz. Na makapeligro sa buhay nito. Mahal niya si Marco Cruz. Mahal na mahal hanggang sa handa niyang isakripisyo ang buong buhay niya. Para lang maging ligtas ito. Para akong isang tanga. Laging nabubulagan. Nagmamalaki pa. Akala mo magiging asawa na ako ni Sofia Garcia. Nakatawa. Napaka nakatawa. Bumukas ang pinto ng silid pang emerhensya. Inilabas si Marco Cruz kasama ang mga nurse. Agad akong iniwan ni Papa Roberto, Mama Elena, Andrea Cruz, at Sofia Garcia. Nagtakbuhan sila patungo kay Marco Cruz. Nakita ko silang maingat na kinakausap siya. Walang tigil ang pag-aalala. Nadarama ko lang ay parang masusuka ako. Napatawa ako ng mapakla sa sarili ko. Pinilit kong tiisin ang pagkahilo. Inayos ko ang manggas ko at tumayo para lumabas. Nang nasa labas ako ng pinto, huli kong tiningnan ang engagement ring sa aking singsingan. At walang pag-aalinlangan ko itong tinanggal. Itinapon ko ito sa basurahan. Kung ganito, lahat sila mahal si Marco Cruz. Kung walang nagmamahal sa akin, mamahalin ko ang sarili ko. Sa bawat pagbibigay ko ng dugo kay Marco Cruz, kailangan kong magpahinga ng ilang araw bago ako makarecover. Ngayon, hindi rin iba. Nitong mga nakaraang araw, ang pamilya Cruz ay nasa ospital lahat. Binabantayan si Marco Cruz. Sa bahay, mag-isa lang ako. May hawak akong baso. Lumabas ako ng kwarto nang makita ko sina Sofia Garcia at Andrea Cruz na maingat na inaalalayan si Marco Cruz papasok sa sala. Silang dalawa ay talaga namang maalaga at metikuloso sa kanya. Malamig akong tiningnan ni Andrea Cruz. Ang kaninang malumanay na mga mata niya ay agad naging mapanukso at walang pakialam. Nasa bahay ka lang buong araw. Tamad at pabigat. Walang alam. Wala kang ang libangan. Maliban sa pagguhit ng mga walang silbing pinta. Paano ka makukumpara kay Marco? Sa totoo lang, kalahati ng oras ko ay ginugugol sa pagbibigay ng dugo para kay Marco Cruz. Ang natitirang oras ay ginagamit ko lang sa pagpapahinga sa bahay. Libangan. May oras ba akong magkaroon ng libangan tulad ni Marco Cruz? At ang mga walang silbing pinta na sinasabi niya ay ang tanging pangarap ko sa buhay kong mahirap. Pero para sa kanya, wala itong halaga. Mga ganitong salita, marami na akong narinig. Ngunit sa bawat pagkakataon, kumikirot ang puso ko. Sinulyapan ako ni Sofia Garcia. Gaya ng dati, tinulungan niya akong makaligtas sa sitwasyon. Miguel, baka masyado kang napagod sa pagbigay ng dugo kahapon. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Narinig ni Marco Cruz ang sinabi ni Sofia. Agad siyang nagpakita ng pagkaawa. Okay lang, hindi ako kakain ng cake. Hayaan na lang natin si Miguel na magpahinga. Galit akong tiningnan ni Andrea Cruz. Malinaw na hindi siya nasisiyahan sa ginawa ko. Marco, bakit mo pa siya pinapakialaman? Kahit ano pa ang gawin niya para sa iyo. Tama lang yun. Tutal, ang pag-iral niya sa mundong ito ay para lang sa iyo. Napakabuti mo, Marco. Hanggat masaya ka, doon lang nagkakaroon ng kahulugan ang pag-iral niya. Naiintindihan mo. Ang mga diretsahang salitang iyon ay muling nagpalakas ng tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, parang napakaraming makakapal na karayom ang sunod-sunod na tumusok sa dibdib ko. Habang kumakain, lahat sila ay alagang-alaga si Marco Cruz.
Paulit-ulit siyang nilagyan ng pagkain ni na Papa at Mama. Kulang pa yata. Si Andrea Cruz naman. Maingat na tinanggal ang lahat ng tinik sa isda bago niya ilagay sa mangkok nito. Ang lamesa ay puno ng pagkain. Lahat ay mga paborito ni Marco Cruz. Nakayuko ako. Tahimik na nagsasandok ng kanin sa bibig ko. Bigla, may nadagdag na isang piraso ng pusit sa mangkok ko. Tumingala ako. Tiningnan si Sofia Garcia sa tabi ko. At muling tiningnan ang pusit sa mangkok ko. Napangiti ako ng mapakla. Hirap na hirap siya sa sandaling ito. Naaalala pa niyang magkunwaring mahal ako. Malapit nang matapos ang kainan. Sina Papa at Mama Cruz ang kusa nang nagbanggit tungkol sa kasal namin ni Sofia Garcia. Inilapag ni Marco Cruz ang kanyang kubyertos. Bahagya niyang sinuportahan ang ulo niya gamit ang kamay. Papa, Mama, pakiramdam ko napakahina ng katawan ko nitong mga nakaraang araw. Natatakot akong baka hindi ako makadalo sa kasal ni na Miguel at Ate Sofia. Pero gustong-gusto ko sanang masaksihan ang kaligayahan nila. Paano kaya kung ipagpaliban muna natin ang kasal? Hintayin natin na lumakas ang katawan ko bago natin gawin. Sino ang hindi nakakaalam? Sa pamilyang ito, ang hiling niya ay laging pinagbibigyan. Kailangan pa ba niyang magkunwaring nahihirapan? O magpakita ng pagkaawa? Sina Papa at Mama Cruz at si Andrea Cruz ay agad namang pumayag. Tanging si Sofia Garcia lang ang huminto sandali. Sumulyap sa akin, at marahang nagtanong ng aking opinyon. Miguel, pumapayag ka ba? Sa una kong buhay, ginamit na ni Marco Cruz ang dahilan na ito para ipagpaliban ang aming engagement. Taon-taon, hanggat hindi siya pumapayag, hindi kailanman ako papakasalan ni Sofia Garcia. Sa pag-iisip nito, napatawa akong mapakla sa sarili ko. Bahala na kayo. Sa isip ko, inilapag ko ang aking kubyertos. Hintayang matapos ako kumain. Tapos, umakyat ako agad sa itaas. Hindi na lumingon upang tingnan ang tila determinadong likod ko. Si Sofia Garcia, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang nagbago ako. Hindi niya masabi kung saan kakaiba. Ngunit totoo nga, iba na ako kaysa dati. Sa mga sumunod na araw, dahil na indefinitely postpone ang kasal, natural lang na hindi na rin nila kailangan magplano pa. Si Sofia Garcia ay nagkaroon ng mas maraming oras para makapaglakbay kasama si Marco Cruz. Sinadya pa ni Marco Cruz na isama sina Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz, pero sinadya niyang hindi ako isama. Ang dahilan ay, kakatapos ko lang magbigay ng dugo at kailangan ko raw magpahinga ng mabuti. Tama nga, sila ang masaya at nagkakaisang pamilya. Kung sasama ako, hindi ba't magiging tinik lang ako sa mata? Sagabal sa kanila. Bakit ko pa kailangan humanap ng perwisyo sa sarili para makisama sa kanilang masayang paglalakbay? Si Marco Cruz, tuwing nasa isang lugar sila, nagsasend sa akin ng mga litrato na magkasama sila. Sa litrato, may magandang tanawin na parang pininta. Siya ay nakatayo sa gitna, nakangiti, tinatanggap ang kabutihan ng mga tao sa paligid niya. Kasama ang mensaheng, Miguel. Nakakatuwa sanang kasama ka. Sayang hindi ka nakapunta. Ang tanawin dito ay napakaganda talaga. Sabi ni na Papa at Mama. Kung gusto ko daw ang lugar na ito, bibili sila ng bahay dito. Para may matuluyan daw ako pag may oras ako. Sabi ni Ate Sofia, sa susunod, kung saan man daw ako gustong pumunta, sasamahan niya ako. Nagbigay din sa akin ng malaking regalo si Ate Sofia dito. Gusto mo bang malaman kung ano? Binura ko isa-isa ang mga litratong sinend niya. Pinatay ang telepono. At nagsimulang ayusin ang aking mga gamit. Kailangan ko lang magtiis ng kaunti pa. At tuluyan na akong makakalaya. Sa sandaling iyon, biglang may narinig akong kaluskos mula sa ibaba. Natigil ang ginagawa ng aking mga kamay. Bigla akong may naalalang mga imahe. Naalala ko, sa una kong buhay, sa parehong oras na ito, may magnanakaw na nakapasok sa bahay. Hindi lang nila ninakaw ang mga napakamahal na alahas. Sinira rin nila ang lahat ng aking mga pinta. Agad, tumunog ang alarm sa aking isip. Pera lang ang material na bagay. Pero ang mga gawa ko ay dugo at luha ko. Nang maisip ko ito, dali-dali kong iniligpit ang aking mga gawa. Tumawag sa pulis. Tapos kumuha ng patalim at tahimik na nagtago sa likod ng pinto. Dahil sa bentahe na naranasan ko na ito dati. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakatulong ako sa pulis para mahuli ang masamang tao. Pero dahil malayo ang agwat ng lakas ko at ng magnanakaw,
Kahit alam ko na ang susunod na mangyayari, hindi ko pa rin nakayanan ang lakas niya. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako nagkaroon ng ilang sugat. Nahulog pa ako mula sa hagdan. Ang mukha ko'y puno ng dugo. Nang magmadali pa uwi ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia, nakita lang nila ang sasakyan ng pulis na papaalis na. Habang ako ay nakaupo, kaawa-awa, sa magulong sofa, nagulat sina Papa at Mama Cruz. Ang boses nila ay yutal-yutal. Ay ho, ikaw lang mag-isa, nahuli mo siya. Bakit hindi ka tumawag sa amin? Ang mga magnanakaw na yan. Mababang isang mga yan. Parang wala ka ng halaga sa buhay mo. Si Andrea Cruz, na dating malamig, bihira ring magpakita ng pagkabigla. May magnanakaw pala. Hindi mo man lang tinawagan ang pamilya mo. Ano bang ibig mong sabihin? Para bang kami pa ang nambubuli sa iyo? Masyado akong pagod. Wala na akong lakas kahit magsalita. Nakaupo ako sa sofa. Ang kamay ko na may hawak kaninang patalim ay nanginginig pa rin. Napansin ni Sofia Garcia ang galaw ko. Medyo nag-aalala siyang lumapit at hinawakan ang kamay ko. Ano, Miguel, may sugat ka ba? Kailangan mo bang dalhin sa ospital? Napakabobo mo talaga. Bakit hindi mo agad sinabihan ang lahat? Pinilit kong bawiin ang kamay ko mula sa kamay niya. Mahina akong nagtanong pabalik. Ano ang silbi ng pagsabi sa inyo? Dahil ba sa akin? Magmamadali kayong umuwi. Nagulat sila. Malinaw na may bahid ng pagkakasala pero pilit pa rin nilang sinabi. Bakit naman hindi? Napatawa akong mapakla sa sarili ko. Sa una kong buhay. Dahil naniwala akong uuwi sila. Tinawagan ko silang isa-isa. Ngunit sa huli, wala ni isa sa kanila ang sumagot sa telepono ko. At ako naman, dahil sa palihim kong pagtawag, nakita ako ng masamang tao at halos mapatay sa pambubugbog. Kalaunan ko lang nalaman na noong gabing iyon. Lahat sila ay nanonood ng fireworks kasama si Marco Cruz. Nakita ni Sofia Garcia ang kalmado at mapagpasyang anyo ko. Bahagya siyang kumagit sa labi. Muli niyang naramdaman na nagbago na talaga ako. Dati, kung nangyari ito sa akin. Ako, na dati mahina, ngayon ay hindi na umaasa sa kanila. Kalmado ako na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat. Nang akmang magbubukas siya ng bibig. Biglang napansin ni Andrea Cruz sa likod ang mga gamit na nakakalat sa sahig. Ang dami mong inaayos na gamit. Saan ka pupunta? Biglang lumingon si Sofia Garcia. Naging tensyonado rin ang kanyang mga mata. Miguel, anong nangyayari? Nagulat ako sa loob-loob ko. Kanina ay abala ako sa paghuli ng magnanakaw. Nakalimutan kong naiwan pala ang mga gamit ko sa sala. Medyo nakatago sa manggas ang kamay ko. Mahigpit na kinuyam ko ito. Tapos ay binago ko ang mukha ko para maging kalmado. Nakangiti kong sinabi, nakita ko kayong naglakbay, kaya gusto ko rin sanang magpahinga. Inayos ko na ang gamit ko, para pag nakapili na ako ng lugar. Makaalis na agad. Agad na sumama ang mukha ni na Papa at Mama Cruz. Anong magpapahinga? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Huwag kang lalayo kay Marco ng higit sa 10 hakbang. Tama, paano kung kailangan ni Marco ng dugo? Tapos wala ka. Dapat alam mo kung ano ang dahilan kung bakit ka namin ipinanganak. Bilisan mong ayusin ang mga gamit mo. Kung wala akong pahintulot, hindi ka pwedeng umalis kahit saan. Nang makita ni Sofia Garcia na walang kakaiba sa mukha ko, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Sa susunod, kung saan ka man gustong pumunta, sumama ka na lang sa amin. Hindi ligtas mag-isa. Alam mo ba, ngumiti ako ng mahina sa isip ko. Ngunit ang lugar na gusto kong puntahan, hinding-hindi sila makakarating doon. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng text message mula sa ahente. Nagpapaalala na tapos na ang proseso sa pagbili ng isla. Ngayon, ang liblib na isla na iyon ay akin na. Sobrang saya ko. Dali-dali kong tinawagan ang numerong iyon. Kinumpirma sa akin ng kausap ko ng ilang beses. Ginoong Cruz, sigurado ka bang aakyat kayo sa isla pagkalipas ng 3 araw? Hindi pa ako naging kasing determined gaya ngayon. Opo, sigurado po ako. Sumagot ang ahente. Sige po, Ginoong Cruz. Pagkalipas ng 3 araw, dadalhin namin kayo sa isla sa tamang oras. Kakababa pa lang ng telepono. Biglang itinulak ni Sofia Garcia ang pinto at pumasok. Anong aakyat sa isla? Itinago ko ang telepono. Iniba ko ang usapan. Wala lang po. Ate Sofia, may kailangan po ba kayo? Hindi na siya nagtanong pa. Sumagot lang siya. Ang entry mo sa contest dati. Nanalo.
Inimbitahan ka ng organizer na kunin ang premyo sa makalawa. Hindi sinabi ni Sofia. Nakalimutan ko na pala. Magaling akong magpinta. Isang buwan bago nito. Kakapasok ko lang sa finals ng isang prestihiyosong national art competition. Hindi ko inakala na mananalo pala ako. Noong araw ng awarding, dinala ni Marco Cruz ang buong pamilya. Pilit silang sasama sa akin sa venue. Miguel, kapatid kita. Natural lang na masasaksihan namin ang iyong tagumpay. Ngunit biglang nagbago ang boses niya. Medyo malungkot siyang bumantong hininga. Sana magaling din ako para manalo. Sayang lang at mahina ang kalusugan ko kaya wala akong oras matutong magpinta. Pero okay lang. Parang nanalo na rin ako kung nanalo ka. Hindi ako sumagot, ngunit may masamang pakiramdam sa aking puso. Nagsimula na ang awarding ceremony. Sa wakas ay dumating ang oras para i-announce ang nanalo ng Gold Award. Nakaupo ako sa audience. Kinakabahan hanggang sa mapawisan ako. Mahalaga sa akin ang award na ito. Ito ang pagkilala sa aking gawa at pagpapatibay mula sa mga kasamahan sa industriya. Kinuha ng host ang listahan ng mga nanalo. Biglang may nagpakita ng pagdududa sa kanyang mukha. Pero saglit lang, bumalik na siya sa normal. Nag-announce, batiin natin ang nagwagi ng Gold Award. Si Marco Cruz. Nagkagulo ang audience. Hindi pa nila narinig ang pangalang ito. Mahina silang nagbubulungan. Sino yang Marco Cruz na yan? Baguhan ba siya sa industriya? Hindi ko alam. Pero malinaw kong narinig na dapat si Miguel Cruz. Ang artist. Ang nanalo ng Gold Award. Natigilan ako. At matagal bago ako nakagalaw. Akmang tatayo na ako para tanungin ang organizer. Nang hilahin ako ni Andrea Cruz pababa. Huwag na. Ako ang kumontak sa organizer. Pinalitan ng pangalan isang oras bago. Para lang si Marco ang umakyat sa stage. Gusto ni Marco ang pakiramdam na binibigyan ng parangal. Mula ngayon, lahat ng gawa mo, gagamitin mo ang pangalan ni Marco para i-announce. Hindi ako makapaniwala, lumingon ako. Sina Papa at Mama Cruz ay ipinagmamalaki si Marco Cruz sa stage. Pagkatapos ay mabilis silang tumingin sa akin. Huwag mo nang dibdibin yan. Miguel, premyo lang yan. Hindi mo kailangan magalit sa kuya mo ng ganyan. Si Sofia Garcia naman. Tahimik ang mga mata. Lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Marco Cruz na nagniningning sa stage. Ganap na hindi niya napansin ang mapatla kong mukha. Noon, nalamigan ang buong katawan ko. Muli, kinuha ni Marco Cruz ang highlight na para sa akin. Kasama ang lahat nila bilang kasabwat. Sa palakpakan ng lahat, pinasalamatan ni Marco Cruz ang lahat. Tanging ako lang ang wala doon. Pagbalik sa bahay ng mga Cruz, pumunta ako sa kwarto ko. Inilabas lahat ng aking mga pinta. At nitong mga nakaraang taon, ang mga manika na pinag-ipunan ko ng allowance ko sa loob ng 3 buwan para lang mabili. Ang mga handmade na manika na ako lang mag-isa ang nag-aayos sa sala. Ang aking mga punit-punit na damit at sapatos. Tapos, kinuha ko ang mga bagay na ito at dinala sa sala. Itinapon lahat sa harap ni Marco Cruz. Nagulat si Marco Cruz. Miguel, ano bang ginagawa mo? Itinuro ko ang mga bagay sa sahig. Kalmado ang boses ko. Hindi ba't sinabi nila na ibigay ko lahat ng mga gawa ko sa iyo? Hindi lang ang mga gawa. Lahat ng mga gamit ko, para sa iyo. Pagkasabi nito, sinulyapan ko silang lahat. Nagpakatwa sa sarili ko. Pati sina Papa, Mama, at ate ko. Hindi ko na kailangan. Lahat, sa iyo na. Pagbalik ko sa kwarto, hindi ako kumain ng hapunan. Nilock ko ang sarili ko sa loob. Nag-ayos ng huling bagahe. Akala ni na Papa at Mama Cruz nagtatampo lang ako. Patuloy silang nagrereklamo sa labas ng pinto. Ngayon talaga, lalong tumitigas ang ulo mo. Miguel, ilang pinta lang yan. Kailangan mo ba talagang magtampo sa kuya mo ng ganyan? Oo nga, parang tumatapang ka na ah. Sa gitna ng mga reklamo, marahang kumatok si Sofia Garcia sa pinto ng kwarto ko. Miguel, huwag ka nang magalit. Lumabas ka na para kumain kahit kaunti. Lumingon ako sa pinto. Sobrang sakit ng loob ko. Ngunit tuyo ang aking mga mata. Sa labas, hindi masayang hinayla ni Andrea Cruz si Sofia Garcia. Ate Sofia, huwag mo na siyang pansinin. Gusto lang niyang magkunwari. Titingnan ko kung gaano katagal siya magpapalipas ng gutom. Napangiti ako. Dahil bukas, aalis na ako. Kinabukasan, sinadya kong gumising ng maaga. Ngunit hindi ko inakala na wala na pala ang pamilya Cruz doon.
Nang buksan ko ang telepono ko, doon ko nalaman na kahapon pa pala ng umaga. Dinala nila si Marco Cruz sa bundok Banahaw sa tabi para magdasal. Balita ko, napaka-limited daw ng templo doon. Pero kailangan daw maglakad pataas at kailangan iabot ang wish paper bago sumikat ang araw. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ang aga nilang umalis. Para pala ipagdasal si Marco Cruz. Sa aking friends list, bawat isa sa kanila ay nag-post. Ang tao sa litrato at ang nilalaman ng wish paper ay pawang tungkol kay Marco Cruz. Si Papa Roberto, para kay Marco Cruz. Maging ligtas at maligaya habang buhay. Si Mama Elena, munting baby ko. Marco, sana matupad lahat ng pangarap mo. Si Andrea Cruz, para kay Marco Cruz. Sana sa buhay na ito ay maging masaya ka at walang alalahanin. Si Sofia Garcia ay hindi nag-post ng litrato ni Marco Cruz. Tanging isang litrato lang ng sulat sa wish paper na nakasulat ay, "Wish for safety." 5 taon na mahaba ang lumipas. Sa una kong buhay, si Sofia Garcia ay maraming isinabat na wish paper sa puno na iyon. Isang taong hindi naniniwala sa mga espiritu o Diyos. Pero halos taon-taon siyang bumibisita sa templong iyon para magdasal. Dahil lang sa nakasulat sa kanyang wish paper ay ang salitang, "safe." Akala ko, ako ang nasa puso niya. Hanggang sa malapit na akong mamatay. Doon ko lang nalaman. Pala, sa likod ng bawat wish paper ay ang pangalang Marco Cruz. Pala, pinaglamayan ko ang sarili ko sa loob ng maraming taon. Lahat ay isang malaking biro. Buti na lang, binigyan ako ng langit ng pagkakataon na muling magsimula. At tuluyan na akong nagising. Hindi ko na inulit ang mga pagkakamali. May tumunog sa telepono. Notification ng message. Ginoong Cruz. Maligayang pagdating sa isla. Pumunta na kayo sa airport ngayon. May staff na susando sa inyo. Sana sa bawat araw nyo sa isla ay maging masaya at maganda ang lahat. Napangiti ako. Isinara ang telepono. Tapos kinuha ang sulat ng pagputol ng ugnayan sa pagitan namin ng mga magulang ko. Na matagal ko nang inihanda. Bago ako lumabas ng pinto, naisip ko ang isang bagay. Huminto ako. Inalis ang kwintas sa leeg ko. Ito ang family heirloom. Ibinigay sa akin ni Sofia Garcia pagkatapos akong magtagumpay sa aking confession. Sabi niya, ang sino mang magsuot ng kwintas na ito ay magiging asawa niya. Magiging future husband ng pamilya Garcia. Pero ngayon, ayoko na maging lalaking iyon. Inilagay ko ang family heirloom sa ibabaw ng sulat ng pagputol ng ugnayan. Hinayla ang aking bagahe, at itinulak ang pinto para umalis. Sa sandaling ito, biglang sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ko. Huminto ako. Kinuha pa rin ang telepono. Sa screen nakita ko ang higit sa 10 missed calls. Sunod-sunod mula kina Papa at Mama Cruz, Andrea Cruz, at Sofia Garcia. Binuksan ko ang group chat. Agad lumabas ang mga mensaheng nakatag sa akin. Miguel, si Marco, aksidenteng nadulas at nahulog sa bundok. Nawalan ng maraming dugo. Bilisan mo. Pumunta ka sa ospital para magbigay ng dugo. Binibigyan kita ng kalahating oras. Kailangan nandyan ka na agad sa ospital. Kung may mangyari kay Marco, ikaw lang ang hahanapin ko para singilin. Tumigil ako sandali, tapos walang pakialam na pinindot ang live group. At isa-isa silang binlock. Mula ngayon, hindi na ako blood bag ni Marco Cruz. Hindi na ako pangalawang anak ni na Papa at Mama Cruz. Hindi na ako kapatid ni Andrea Cruz. At lalong hindi na ako fiancé ni Sofia Garcia. Ako ay ako. At ako lang. Lumingon ako para huling sulyapan ang lugar na pinaghaluan ko ng higit sa 20 taon. Tapos hinayla ko ang aking bagahe. Hindi na lumingon. At sumakay sa sasakyang sumando sa akin. Umalis ang sasakyan. Sa lupa na iwan lamang ang isang bali na SIM card. Sa ospital, nakahiga si Marco Cruz sa kama. Puting-puti ang mukha na parang papel. Walang kulay ang labi, nakapikit ang mga mata, nakakunot ang kilay, parang nalulunod sa walang katapusang sakit. Ang mga magulang niyang Cruz ay naglalakad sa paligid. Nag-aalala, si Andrea Cruz naman, nasa tabi, walang tigil sa pagtawag. Sinusubukang kontakin ako, ngunit sa kabilang linya ay laging naririnig ang malamig na boses, ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang nakablock. Si Sofia Garcia ay nakatayo sa tabi. May bahid ng dilim sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan ng isang numero. Mabilis niyang sinabi,
Humanap kayo ng taong may type O negative blood para sa akin. Dalhin ninyo agad sa ospital. Kahit ano pa ang presyo. Pagkatapos niyang magsalita, binaba niya ang tawag. Lumingon at pumunta sa kama ni Marco Cruz. Puno ng pag-aalala at pagkataranta ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng blood transfusion, unti-unting bumalik ang kaunting kulay sa mukha ni Marco Cruz. Nakahinga ng maluwag sina Papa at Mama Cruz at si Andrea Cruz. Tiningnan ni Sofia Garcia si Marco Cruz. Puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sabi niya, Marco, magpahinga ka ng mabuti. Uuwi na ako para tingnan kung ano na ang nangyayari kay Miguel. Nagmamadaling umuwi si Sofia Garcia sa bahay ng mga Cruz. Pagkapasok niya pa lang sa pinto, naramdaman niya na ang kakaibang katahimikan. Pumasok siya sa sala, nakita ang sulat ng pagputol ng ugnayan ng magulang at anak at ang family heirloom sa mesa. Agad na namutla ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang sulat. Tiningnan ang pirma ko doon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagbalik din ni na Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz, nagulat din sila nang makita ang mga gamit sa mesa. Unang nag-react si Mama Elena. Kinuha niya ang sulat at pinunit ng pinunit. Sumigaw siya. Lintik na anak na ito. Paano siya ng ahas gumawa nito? Naging seryoso rin ang mukha ni Papa Roberto. Sabi niya, siguradong nagtatampo lang yan. Gusto pang putulin ang koneksyon sa pamilya Cruz at i-cancel ang engagement sa pamilya Garcia. Bata lang yan. Tingnan natin kung saan siya pupunta kapag wala kami. Hindi ba't pagkalipas ng ilang araw? Nakayuko ang ulo niya at babalik. Humadyak-jak din si Andrea Cruz sa tabi. Sabi niya, oo nga, gusto lang niyang makuha ang atensyon natin. Sa tingin ko kailangan talaga siyang turuan ng leksyon. Huwag nating pansinin. Mas mabuti pang pumunta tayo sa ospital para bantayan si Marco. Kailanman naman siyang mag-eskandalo. Tapos sinadya niyang gawin yan habang si Marco ay nasugatan. Kung may mangyari kay Marco, hinding-hindi ko siya papatawarin. Pagkasabi nito, padabog na lumabas ng pinto ang buong pamilya Cruz. Si Sofia Garcia lang ang nakahawak ng mahigpit sa family heirloom. May malabong kutob ng pag-aalala sa kanyang puso. Nagtatampo lang ba talaga siya? Babalik ba talaga siya pagkalipas ng ilang araw? Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi pa naman kami ikinasal. Sa tingin niya, dahil mahal na mahal ko siya. Sigurado akong babalik ako. Isinukbit niya ang kwintas sa dibdib. Mabilis na lumabas ng pinto. Nagmamadaling bumalik sa ospital ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Puno ng pag-aalala silang lumakad patungo sa kwarto ni Marco Cruz. Pagdating nila sa pinto, narinig na nila ang boses ni Marco Cruz mula sa loob. Tila nakikipag-usap sa telepono. Itong pagkunwaring nahulog sa bundok. Talagang nakapagod. Para lang mapalayas siya. Talagang marami akong ginawang paraan. Nitong mga nakaraang taon, kung hindi man ako hinimite, nahuhulog ako sa hagdan. Noong nakaraan, sinadya ko pang mapagkamalan ang gas pedal sa preno. Nabangga ko siya papalayo, pero nakayanan pa rin niyang hindi umalis. Pero buti na lang. Tapos na ang lahat. Pinalayas ko na siya. Sa wakas, walang na akong kaga. Hindi ko na rin kailangang magkunwaring mahina pa. Nang marinig ang mga salitang ito, parang tinamaan ng kidlat ang lahat. Natigilan sila sa pagkagulat. Paano nagawa ni Marco Cruz ang ganoong bagay? Palagi nilang iniisip na mahina siya at inosente. Ngunit hindi nila inakala na lahat pala ay planado niya. Sumugod sa kwarto ng pasyente sina Papa Roberto at Mama Elena at si Andrea Cruz. Mapatla ang mukha. Nakita sila ni Marco Cruz. Agad siyang namutla. Bumagsak sa sahig ang telepono niya nang may tunog. Marco, bakit mo nagawa yan? Nanginginig ang boses ni Mama Elena. Puno ng pagdududa ang mga mata niya. Dali-daling tumakbo si Marco Cruz at hinawakan sila. Papa, Mama, Ate, nagkamali ako. Natatakot lang ako na mawala ang pagmamahal ninyo. Dati, isa lang ang anak ninyong lalaki. Isang kapatid na babae. Pero ipinanganak ninyo si Miguel. Natatakot lang ako na agawin niya ang inyong pag-aaruga sa akin. Nang marinig ang sinabi niya, nagalit si Papa Roberto. Walang kwenta. Siya nga ay ipinanganak para sa iyo. Paano pa namin siya maalagaan ng higit sa iyo? Nitong mga nakaraang taon, ang pagmamahal namin sa iyo ay hindi bumaba. Lalo pang ang tumaas. Hindi mo ba nakita? Bakit mo pa kailangan gamitin ang mga ganitong paraan? Hindi rin nakayanan ni Andrea Cruz ang galit. Noong nakaraang aksidente sa sasakyan. Akala ko aksidente lang talaga.
Siya ay duguan. Nag-alala lang ako na ay comfort ka. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin. Sinadya mo, Marco. Talagang binaygo mo ako. Nang makita ni Marco Cruz na nagagalit ang kanyang mga magulang at kapatid. Agad siyang gumaling. Hinawakan niya ang kanilang mga manggas. Malungkot na sinabi, hindi ko sinasadya. Ito na ang huli. Binaygo ko kayo. Kayo ang pinakamahal sa akin. Maaari niyo ba akong patawarin? Papa, Mama, tuwing hindi kayo makatulog o sumasakit ang ulo ninyo. Ako ang maingat na gumagawa ng aromatherapy oil para makatulong sa inyong pagpapagaling. Ate, noong may lindol noon, ako ang nagpabato buhay para iligtas ka mula sa mga guho. Sa mga mata ni Andrea Cruz, may bahid ng pag-aalangan. Sina Papa at Mama Roberto ay nagpakita rin ng pagkaawa. Tumingin ulit si Marco Cruz kay Sofia Garcia. Puno ng pag-aalala. Ate Sofia, mahal mo ako, hindi ba? Noong nagpipiano ako sa hardin, agad mo akong nagustuhan. Siya ay ipinanganak lang para magbigay ng dugo para sa akin. Alam ko na mali ang pinapag-donate ko siya ng dugo ng maraming beses. Pero hindi ko talaga makayanan na agawin niya ang pagmamahal ninyo. Kumunat ang noo ni Sofia Garcia. Magulo ang kanyang isip. Palagi niyang iniisip na si Marco Cruz ay isang mabait at simpleng bata. Ngunit hindi niya inakala na ganoon siya kalalim ang pag-iisip. Sa sandaling iyon, ang maid na tahimik lang nakatayo sa tabi. Biglang humakbang pasulong, lumuhad ng padabog, at umiiyak na sinabi, Sir, Ma'am, hindi ko na po talaga makayanan. Kailangan ko pong sabihin ang katotohanan. Lahat kayo ay niloloko ni Marco. Malakas na sinabi ng maid. Sir, Ma'am, sa tuwing hindi kayo makatulog o sumasakit ang ulo ninyo, ang aromatherapy oil na iyon ay gawa mismo ni Miguel para sa inyo. Kinuha lang ni Marco ang credit. Noong may lindol noon, si Miguel ang nagpabato buhay para buhatin si Ma'am Andrea mula sa mga guho. Nagkunwari si Marco na siya ang gumawa, at ang pagtugtog ng piano sa hardin. Ang talagang nagpipiano noon ay si Miguel. Sinadya ni Marco na magkunwari sa harap ni MS Garcia. At ginawa niyang magkamali si MS Garcia. Ang mga salita ng maid ay parang mga bomba na sumabog sa kwarto ng pasyente. Sina Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz, pati na si Sofia Garcia, ay natigilan. Puno ng pagkabigla at pagsisisi ang kanilang mga mukha. Hindi nila inakala na ganoon kahayop ang katotohanan. Si Marco Cruz ay namutla na parang papel. Gulat na gulat niyang tiningnan ang maid. Sumigaw ng malakas. Hoy matandang babae, anong pinagsasabi mo? Wala akong ginawa. Kinukuha niya ang credit. Malinaw na ako ang gumawa nun. Ngumiti ng mapakla ang maid. Marco, sabi niya ng kalmado. Alam mo ba sa puso mo? Si Miguel, simula pagkabata, hindi kailanman nakaranas ng pagmamahal. Hindi siya mahal ng mga magulang niya. Hindi siya mahal ng kapatid niya. Kahit ang kanyang fiancé, hindi siya tunay na minahal. Pero paano si Miguel nakikipag-ugnayan sa lahat? Kami, ang mga katulong, palihim naming nakikita. Minsan, tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinasabi ang totoo. Sabi niya, ano ang silbi ng pagsasabi ng totoo? Walang maniniwala sa akin. Kung sa bagay, lahat sila mahal si Marco Cruz. Walang nagmamahal sa akin. Sabi niya, minsan talaga, sana hindi na lang siya isinilang sa mundong ito. Ang isang pangungusap na iyon ay halos nakapagpatumba kina Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz, pati na rin kay Sofia Garcia. Hindi na nakinig pa si Marco Cruz. Tumalon siya, itinuro ang maid, at sinigaw, Hoy matandang babae na ito. Nangangahas kang baluktutin ang katotohanan. Sigurado akong binayaran ka niya kaya ka nagsasalita ng kung ano-ano dito. Mapait na ngumiti ang maid. Kalmado niyang sinabi, Marco, 1,000,000 ang monthly allowance mo. Samantalang si Miguel, 600 lang ang monthly allowance niya. Saan siya kukuha ng pera para suolan ako? Maraming taon na ako sa bahay ng mga Cruz. Talagang hindi ko na matiis na makita si Miguel na binubuli mo ng ganyan. Nang marinig ng pamilya Cruz at ni Sofia Garcia ang sinabi ng maid, lalo silang nagulat sa kanilang puso. Nanginginig na nagtanong si Sofia Garcia. 600 lang ang binibigay ninyo kay Miguel bilang monthly allowance. Nagtinginan sina Papa Roberto at Mama Elena. Nanginginig din ang boses nila. Hindi namin binibigay. Minsan lang namin naalala.
Binibigyan namin siya ng ilang daan. Pero masyado kaming bihira mag-alala sa kanya. Sa karamihan ng oras, nakatuon kami kay Marco Cruz. Lalong namutla si Andrea Cruz. Hindi niya alam kung bakit. Bigla niyang naalala ang punit-punit na damit ni Miguel. Ang luma niyang sapatos. At maraming beses niya pa akong nahuli na nagtatrabaho part-time sa labas. Ano ang ginawa niya noon? Pinagalitan niya ako. Sinabihan akong hindi ako karapat-dapat maging pangalawang cruiser. Pero nagpupunta ako sa labas at gumagawa ng mga part-time job na walang kwenta. Baka raw hindi ako binibigyan ng pera ng pamilya Cruz. Noon, nakayuko lang ako at hindi nagsalita. Pero namumula ang mga mata ko. Ngayon, kung iisipin, hindi nga ako binigyan ng pera. At dahil kailangan kong laging handa para magbigay ng dugo kay Marco Cruz. Hindi nga ako makapaghanap ng normal na trabaho o makihalubilo. Naging magulo ang kanyang isip. Bigla siyang kinain ng iba't ibang emosyon sa kanyang dibdib kaya hindi siya makahinga ng maayos. Nang makita ni Marco Cruz na hindi niya kayang makipagtalo sa maid. Dali-dali siyang lumapit. Papa, Mama, Ate, ako ang tunay niyong anak. Ako ang tunay na kapatid mo. Andrea, Sofia, ako ang talagang gusto mo. Paano kayo maniniwala sa salita ng isang katulong at pagdudahan ako? Kung noon, syempre hindi sila maniniwala, ngunit 10 minuto pa lang ang nakalipas. Narinig nila mismo ang usapan niya sa telepono. Mayabang niyang sinabi kung paano niya, pinagkunwaring nasaktan para lang mapalayas ako. Sina Papa Roberto at Mama Elena. Sa unang pagkakataon, hinawi nila ang kamay niya. Puno ng pagkadismaya ang kanilang mga mata. Samantala, namutla si Sofia Garcia. Tumawag siya sa telepono, at nagpasaliksik tungkol sa akin. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak sa sahig si Marco Cruz. Alam niya na tapos na siya. Hindi nagtagal, mabilis na dumating ang isang detalyadong ulat sa kamay ni Sofia Garcia. Kinumpirma ng ulat hindi lang ang lahat ng sinabi ng maid. Natuklasan din ito ang marami pang masasamang kilos ni Marco Cruz. Tiningnan ni Sofia Garcia ang ulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Ibinigay niya ang ulat sa pamilya Cruz. Sina Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz. Pagkatapos nilang basahin, mapatla ang mukha nila na parang tinamaan ng kidlat. Pala, si Marco Cruz hindi lang kinukuha ang lahat ng credit mula sa akin. Noong nag-aaral pa kami, inutusan niya pa ang mga bullies na pahirapan ako sa iba't ibang paraan. Hindi nakakagulat na noong panahong iyon. Lagi nila akong nakikitang umuuwi na may sugat. Pero hindi lang nila hindi ako pinakialaman. Pinagalitan pa nila ako. Sinabihan akong kung saan-saan ako gumagala buong araw. Hindi katulad ng kuya at ate ko. Minsan pa nga, sinadya niyang umupa ng mga guns para bugbugin ako. Kung hindi lang ako mabilis tumakbo, baka namatay ako sa bugbog noon. Ang pinaka-nakakagalit sa lahat, ang magnanakaw na pumasok sa bahay pala ay inutusan din niya. Ang layunin ay para mamatay ako. Walang hiya, hindi inakala ni na Papa Roberto at Mama Elena. Ang anak nilang lalaki na mukhang masunurin sa labas. Nagawa pala niya ang ganoong kalupit na bagay. Lalong napuno ng pagsisisi si Andrea Cruz habang tinitingnan si Marco Cruz. Nagsisimula ng magliyab ang galit sa kanyang mga mata. Marco Cruz, kapatid mo si Miguel. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Nang makita ni Marco Cruz na hindi na niya kayang iligtas ang sitwasyon. Sinubukan niyang mag-risk. Humalakhak siya ng malakas. Tama, ako ang gumawa ng lahat. Tapos ano, gusto ko lang siyang mawala. Gusto ko lahat makuha. Sabi ninyo, ako lang ang mahal ninyo. Ako lang ang anak ninyong lalaki. Bakit pa ninyo siya ipinanganak? Okay lang kung ipinanganak ninyo siya. Kung sa bagay, ipinanganak siya para lang magbigay ng dugo para sa akin. Pero bakit niya kailangan na ipagdasal ang pagmamahal ninyo? At gawin ang napakaraming bagay para sa inyo? Hindi ba't ginawa niya akong parang walang kwentang kuya? At si Ate Sofia, malinaw na ako ang naunang nagkagusto sa kanya. Bakit pag-uwi niya sa bansa, siya ang unang nakita niya? Bakit sa mismong araw na iyon, kailangan niyang magpipiano sa hardin para magustuhan agad siya ni Ate Sofia? Palihim na naghahanap kung sino ang nagpipiano. Paano ko papayagan iyon? Ang taong gusto ko, gusto ang iba. Natural lang na kailangan palitan. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa silid ng pasyente. Nakakakilabot, sina Papa Roberto, Mama Elena, Andrea Cruz, at Sofia Garcia ay tiningnan siya ng may pagkamuhi.
Para siyang isang masamang espiritu mula sa impyerno. Marco Cruz, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Malamig na sinabi ni Sofia Garcia. Ngunit hindi pinansin ni Marco Cruz. Ano naman ang magagawa ninyo sa akin? Ako ang panganay na heir ng pamilya Cruz. Nangangahas kayong galawin ako. Sa sandaling iyon, tumayo si Papa Roberto. Simula ngayon, hindi ka na anak ng pamilya Cruz. Ganap na nating puputulan ang ugnayan ng magulang at anak. Namilog ang mga mata ni Marco Cruz. Hindi niya inakala na magiging ganoon kadeterminado si Papa Roberto. Papa, Mama, Ate Sofia, hindi ko pwedeng mawala lahat. May hemophilia pa ako. Pinalayas ninyo ako sa bahay ng mga Cruz. Hindi na ako panganay na heir ng pamilya Cruz. Paano na ang buhay ko? Pinilit niyang magmakaawa, ngunit ang pamilya Cruz ay ganap nang nawalan ng pag-asa sa kanya. Hindi na sila pinansin ang kanyang mga pagmamakaawa. Tumalikod si Sofia Garcia at lumabas ng kwarto ng pasyente. Gusto niya akong hanapin, sabihin sa akin ang lahat, at humingi ng tawad. Ako ang talagang gusto niya. Pero sa loob ng maraming taon, paano niya ako tinrato? Siguro alam ko na ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanyang paglapit sa akin kaya ako umalis ng ganoon kabilis. Kahit ang family heirloom, ibinalik ko sa kanya. Lahat kasalanan niya. Bakit hindi niya nakilala ang tunay na tao? Bakit hindi niya hinanap ang katotohanan? Malinaw na isang hakbang na lang. Mapapangasawa na niya ang lalaking mahal niya. Kahit ano paman, hindi na niya pwedeng mawala pa ako. Nang matuklasan niyang hindi na makontak ang telepono ko, ginamit ni Sofia Garcia ang lahat ng kanyang koneksyon. Halos binaligtad niya ang buong lungsod. Ngunit wala pa ring bakas ko. Puno ng pagod at pag-aalala ang kanyang mga mata. Bawat bigong paghahanap ay parang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sina Papa Roberto at Mama Elena at si Andrea Cruz ay hindi rin mapakali. Araw at gabi silang nakabantay sa telepono. Naghihintay ng balita tungkol sa akin. Umiiyak si Mama Elena buong araw. Hindi siya tumigil sa pagsisisi. Lahat kasalanan namin. Pinalayas namin si Miguel. Kung maaga lang sana naming natuklasan ang balak ni Marco. Maaga lang sana naming tinrato ng mabuti si Miguel. Hindi sana umalis ang bata. Puno rin ng pagsisisi ang mukha ni Papa Roberto. Ang likod niya ay parang lalong nakukuba pagkatapos ng isang gabi. Nawala na ang kanyang dating kagandahan. Naiwan na lang ang isang matandang payat na nag-aalala para sa kanyang anak. Si Andrea Cruz naman, parang langaw na nawalan ng ulo. Nagtatanong kung saan-saan. Sino mang makita niya. Tinatanong niya kung nakita ba ako. Ngunit laging bigo ang sagot na natatanggap niya. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalala ang pag-aalala ng lahat. Halos nahuhulog na sila sa kawalan ng pag-asa. Sinimulan ni Sofia Garcia na palawakin ang saklaw ng paghahanap. Hindi mahanap sa lungsod. Hanapin sa buong bansa. Hindi mahanap sa buong bansa. Hanapin sa buong mundo. Pinagdikit ni na Papa Roberto at Mama Elena ang mga litrato ko sa lahat ng sulok. Umaasang may mabait na tao na magbibigay ng impormasyon. Nag-post din si Andrea Cruz ng napakaraming missing person post online. Inilarawan ng detalyadong katangian ko at ang sitwasyon ng pagkawala. Ngunit para pa ring bato na lumubog sa dagat. Isang araw, tumawag ang isang private investigator. Sabi niya, sa isang liblib na bayan, tila nakakita kami ng isang binatilyo na kahawig ni Miguel. Agad na nagmaneho si Sofia Garcia papunta doon. Sa daan, mabilis ang tibok ng puso niya. Puno ng pag-asa at takot na mabaygo. Nang makarating siya sa bayan, at makita ang address na ibinigay ng investigator, nalaman niyang nagkamali lang. Ang binatilyo ay may kahawig lang na likod sa akin. Nang lumingon siya, agad na lumubog ang puso ni Sofia Garcia sa ilalim ng dagat. Pagbalik sa bahay, nakita ng pamilya Cruz ang pagkadismaya sa mukha ni Sofia. Ang kaunting pag-asa na natitira sa kanilang puso ay tuluyang nawala. Bumagsak sa lupa si Mama Elena. Umiyak ng malakas. Tahimik na nakaupo si Papa Roberto sa tabi. Hawak ang ulo gamit ang dalawang kamay. Umaagos ang luha sa pagitan ng kanyang mga daliri. Galit na sinuntok ni Andrea Cruz ang sofa. Sumigaw siya, "Miguel, nasaan ka? Bakit kailangan mo kaming parusahan ng ganito?" Nang malapit na silang sumuko, biglang naalala ni Sofia Garcia ang sinabi ko noon. Ang pinakamalaking pangarap ko raw ay manirahan sa isang lugar na hiwalay sa mundo. Malayang magpinta, at mamuhay ng mapayapa. Bigla,
May naisip siya. Baka nasa isang malayong isla ako. Agad na nabuhayan ng loob si Sofia Garcia. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa mga liblib na isla. Matapos ang mahirap na paghahanap. Sa wakas, sa isang liblib na isla, nakakita sila ng ilang mga bakas. Isinama niya ang pamilya Cruz. Walang tigil silang pumunta sa islang iyon. Nang makarating sila sa isla, nakita ang maganda at mapayapang tanawin. Napuno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Hinanap nila ang aking anino kung saan-saan. Ang tibok ng puso ni Sofia Garcia ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Puno ng pawis ang kanyang mga palad. Sa wakas, sa ilalim ng isang puno ng nyog, nakita nila ang isang pamilyar na likod. Ang likod na iyon ay abalang-abala sa pagpipinta. Tila walang kinalaman sa akin ang lahat sa paligid. Dahan-daang lumapit si Sofia Garcia. Nanginginig ang boses niya nang tawagin. Miguel. Bahagyang nanigas ang katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon. Nakita ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia sa harap ko. May bahid ng pagkabigla sa aking mga mata. Ngunit mabilis na bumalik sa kalmado. Bakit kayo nandito? Napakaliit ng boses ko. Ngunit sa tahimik na islang ito, napakalinaw. Hindi na napigilan ni Mama Elena. Sumugod siya. Niyakap ako ng mahigpit. Umiyak ng malakas. Miguel, patawad. Nagkamali si Mama. Nahirapan kami sa paghahanap sa iyo. Lumapit din sina Papa Roberto at Andrea Cruz. Puno ng pagsisisi at emosyon ang kanilang mga mata. Si Sofia Garcia ay tahimik na nakatayo sa tabi. Nakatingin sa akin. Sa kanyang puso, libu-libong salita ang gusto niyang sabihin. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Alam niyang kasalanan nila kaya ako nagdusa ng ganyan. Natatakot siyang baka masaktan ako ulit kung lalapit siya. Kumunat ang noo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ng mga taong ito. Malamig kong itinulak ang nasa harap ko. Sabi ko, baka nagkakamali kayo ng tao. Tingnan ninyo ng mabuti. Ako si Miguel Cruz. Hindi si Marco Cruz na mahal ninyo. Nang marinig ang pangungusap na iyon, naramdaman lang nila ang sakit sa puso na parang pinupunit. Hindi na napigilan ni Andrea Cruz. Hinawakan niya ang kamay ko. Ipinaliwanag ang buong kwento. Sinabing alam na nila ang mga ginawa ni Marco Cruz nitong mga nakaraang taon. At alam din nila ang mga hirap na dinanas ko. Mas naintindihan nila na ang taong dapat nilang mahalin ay hindi si Marco Cruz, kundi ako. Ang taong tunay na naglagay sa kanila sa puso niya. Puno ng pagsisisi ang sinabi ni Andrea Cruz. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Ngunit malamig ko lang silang tiningnan. Ngumiti ng mapakla. So, alam na ninyo ang tunay na kulay ni Marco Cruz at ngayon gusto ninyo akong hanapin ulit. Hindi ba't huli na ang anak na ito? Nang marinig ito ni Mama Elena, umagos ang luha niya na parang bukal. Lumapit siya ng isang hakbang. Gustong hawakan ng kamay ko. Miguel, nagkamali si Mama. Talagang alam ko na nagkamali ako. Anak kita, hindi kita kayang wala. Iniwasan ko ang kamay ni Mama Elena. Umiling, hindi na maibabalik ang lahat sa dati. Dito, may bago akong buhay. May bago na rin akong pamilya. Namilog ang mga mata ni Papa Roberto. Hindi makapaniwalang nagtanong. Bagong pamilya. Miguel, ano ang ibig mong sabihin? Kalmado. Dahan-dahan kong sinabi. Ilang araw na ang nakalipas. Nailigtas ko ang isang mag-asawa at isang babae sa baybayin ng isla. Isang pamilya sila. Para magpasalamat sa pagliligtas ko sa kanila, pinayagan nila akong kilalanin sila bilang mga foster parents at foster sister. Nitong mga nakaraang araw, tinrato nila ako na parang tunay na anak. Binigyan nila ako ng pagmamalasakit at init na hindi ko pa naranasan. Sumikip ang dibdib ni Sofia Garcia. Miguel, hindi mo nga sila kilala. Paano ka nakikisama sa kanila ng ganyan kadali? Sumama ka na sa akin. Pwede ba? Malapit na ang kasal natin. Dati, ako ang mali. Nagkamali ako ng tao. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Tumingin ako kay Sofia Garcia. May bahid ng lamig sa aking mga mata. Ate Sofia, sa tingin mo ba, isang sorry lang, mapapatawad na ang lahat? Dati, hinahangad ko. Napakaraming pagmamahal mula sa iyo. Ngunit puro sakit lang ang ibinigay mo. Ngayon, hindi ko na kailangan. Hindi na kailangan ang kasal. Hindi na rin kita kailangan. Nang marinig ito ni Mama Elena, nagmamadali siyang lumapit. Umiiyak na sinabi, Miguel, alam kong nagkamali ako.
Siguradong babawi ako sa iyo. Sumama ka na sa amin. Pwede ba? Marahan akong umiling. Umalis na kayo. Masaya ako dito. Ang bago kong pamilya. Ipinaramdam nila sa akin ang tunay na pagmamahal ng pamilya. Kumunat ang noo ni Papa Roberto. Puno ng pagsisisi niyang sinabi, Miguel, nagkamali rin si Papa. Dati, nabulag ako ni Marco. Binalewala ko ang nararamdaman mo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Tiningnan ko si Papa Roberto. Magulo ang aking damdamin. Dati, hinahangad ko na marinig ang mga salitang iyan mula sa bibig mo. Ngunit ngayon, parang huli na ang lahat. May mga sugat na kapag nagawa na. Hindi na mabubura. Ngayon, gusto ko lang mabuhay ng mapayapa. Lumapit din si Andrea Cruz. Miguel, alam kong hindi ako naging mabuti sa iyo dati. Hindi ko dapat tinulungan si Marco na bulihin ka. Sumama ka na sa amin. Simula ngayon, siguradong mas magiging mabuti ako sa iyo ng doble. Umiling pa rin ako. Ang nakaraan, hayaan na nating lumipas. Nagsimula na ako ng bagong buhay. Ayoko nang bumalik pa sa nakaraan. Hindi makapapayag si Sofia Garcia na mawala ako ng ganoon. Nagmamadali siyang sinabi, Miguel, alam kong sobrang laki ng pagkakamali ko, pero ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman nagbago. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa iyo. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Ngumiti ako ng mapakla. Ate Sofia, napakamura ng pagmamahal mo. Ang tinatawag mong pagmamahal ay para lang gamitin ako para protektahan si Marco. Ngayon, nakita ko na ang lahat. Nang marinig ng pamilya Cruz ang sinabi ko, napayuko sila sa hiya. Alam nila na hindi madaling makuha ang tawad ko. Tumalikod ako at umalis. Hindi ko na sila pinansin. Ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Nang dumating sila, desidido na sila na kung hindi ko sila patatawarin, susundan nila ako hanggang sa huli. Kaya nang makita nila akong umalis, sumunod sila sa akin. Bumalik ako sa bahay. Matagal nang naghihintay si Nanay Linda. Agad siyang lumabas para salubungin ako. Miguel, sa wakas, nakauwi ka na. Nagluto si tatay mo ng paborito mong sweet and sour ribs. Naghugas na rin si nanay mo ng paborito mong cherry. Hinihintay ka na namin. Tingnan mo tong batang ito. Lumabas para magpinta pero hindi man lang nagsuot ng dagdag na damit. Hindi ba malamig? Ate, paulit-ulit kang binabanggit ng anak mo. Kung hindi ka pa umuwi, baka hanapin ka na niya sa buong isla. Nang marinig iyon, napangiti ako. Akmang magbubukas ng bibig. Isang babaeng may magandang tindig ang lumabas mula sa likuran. Hindi ba't sinabi ko na? Simula ngayon, hindi na ako tatawaging ate, ni Miguel. Hindi ko naman sinabing gusto kong maging magkapatid kami ni Miguel. Nang marinig ang pangungusap na iyon, namula ang tenga ko. Nitong mga nakaraang araw, napakabuti sa akin ni nanay at tatay. Halos inispoiled nila ako ng husto. Ipinaramdam sa akin ang pagmamahal na hindi ko naranasan sa loob ng 20 taon. Si Isabel Lim, LMTHIN naman. Napakabuti sa akin. Walang masasabi. Pero ang klase ng kabutihan niya. Hindi ako bata. Nararamdaman kong hindi iyon klase ng pagmamahal ng ate sa kapatid na lalaki. Kundi klase ng pagmamahal ng babae sa lalaki. Napansin din iyon ni Nanay Linda. Tumawa siya. Tinapak ang kamay ng anak. Sige na. Sige na. Hindi na tatawaging ate. Kung sa bagay. Kung ano man ang magiging relasyon ninyo sa hinaharap. Hindi pa natin alam. Pinalibutan nila ako papasok sa pinto. Napalibutan ako ng buong pamilya. Para akong isang munting prinsipe. Nakatayo sa pinto. Nakita ni na Papa Roberto, Mama Elena, Andrea Cruz, at Sofia Garcia ang eksenang ito. Agad silang natigilan. Hindi banyaga sa kanila ang eksenang ito. Dati, ganyan din ang trato nila kay Marco Cruz. Hindi naman sa hindi nila nakita ang mga mata kong uhaw sa pagmamahal. Ngunit palagi nilang binabalewala. Ngayon, may pagmamahal na ako. Hindi nila ibinigay. Sumakit ang puso ng pamilya Cruz na parang pinupunit. Si Sofia Garcia naman, lalong sumakit ang puso at nagsisi. Bumuhos ang emosyon sa kanyang isip. Bilang kapwa babae, ano kaya ang intensyon ng babaeng nagngangalang Isabel Lim na iyon sa akin? Hindi niya pwedeng hindi makita. Pagkatapos naming maupo sa mesa, nakita ni na tatay at Nanay Linda ang ilang mga eleganteng tao na nakatayo sa pinto. Hindi nila napigil ang tanungin ako kung sino sila. Bahagya akong kumunat ang noo.
Malamig kong sinabi, huwag ninyong pansinin. Mga taong walang kinalaman. Isang pangungusap na iyon ang nagpadama sa mga taong nakatayo sa pinto ng sakit na parang hinihiwa. Hindi napigilan ni Mama Elena na takpan ang bibig niya. Humikbi, namula rin ang mga mata ni Papa Roberto. Naalala niya ang pagpapabeya niya sa akin dati. Labis siyang nagsisisi. Yumuko si Andrea Cruz. Mahigpit na kinuyam ang mga kamay. Puno ng pagsisisi ang puso niya. Ang mga mata ni Sofia Garcia ay nakatitig kina Isabel Lim at sa akin. Ang selos ay parang lason na ahas na kumakagat sa kanyang puso. Dati, akala niya, palagi ko siyang mamahalin. Hihintayin siya. Ngunit ngayon, may ibang babae na sa tabi ko. Isang taong kayang magbigay sa akin ng tunay na pagmamalasakit. Tila naramdaman ni Isabel Lim ang mga tingin mula sa labas ng pinto. Bahagya siyang tumingala, tumingin sa labas ng pinto. May bahid ng babala sa kanyang mga mata. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Na para bang may idinideklara siya sa lahat. Napansin ko ang kilos ni Isabel Lim. Nagsimulang mamula ang tenga ko ngunit hindi ko iyon pinahalata. Alam kong pinoprotektahan ako ni Isabel Lim. Hindi niya hahayaang masaktan pa ako. Ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia ay nanatiling nakabantay sa labas ng pinto sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi ko sila nilabas kahit isang beses. Pagkatapos ng 3 araw, lalo pang lumala ang kalagayan ng pamilya Cruz at ni Sofia Garcia. Tuyo at bitak-bitak ang kanilang mga labi. Naging malungkot din ang kanilang mga mata. Ang katawan ni Mama Elena ay dati nang mahina, sa ilalim ng pahirap ng hindi pagkain at pag-inom sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay hindi na niya nakayanan. Hinimitay siya. Agad na natarante sina Papa Roberto, Andrea Cruz, at Sofia Garcia. Nagmamadali silang sumalo sa kanya. Narinig ko ang ingay sa bahay. Hindi ko maiwasang sumikip ang dibdib. Marahang hinawakan ni Isabel Lim ang kamay ko. Binigyan ako ng mapag-aliw na tingin. Na para bang sinasabing, nandito ako. Hindi mo kailangang mag-alala sa lahat. Pagkasabi nito, binuksan niya ang pinto. Pumasok na kayo at magpahinga sandali. Tuwang-tuwa sila. Dali-daling ay nalalayan si Mama Elena papasok sa kwarto. Matapos siyang painumin ng kaunting tubig na may asukal. Sa wakas ay nagising si Mama Elena. Tumingin siya sa paligid. Ang unang ginawa niya ay mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Miguel, sa wakas, pinapasok mo na kami. Napatawad mo na ba si Mama? Hinayla ko ang kamay ko pabalik. Hindi ko kayo pinapasok para patawarin. Ayoko lang kayong mamatay sa harap ng bahay ko. Agad na nanlumo ang mga mata ni Mama Elena. Yumuko rin sina Papa Roberto at Andrea Cruz. Si Sofia Garcia naman, tumingala, namumula ang mga mata. Miguel, alam kong sobrang sakit ang naidulot ko sa iyo dati. Natural lang na hindi mo ako patatawarin. Pero hindi ako susuko. Hihintayin kita sa islang ito magpakailanman. Hihintayin ko hanggang sa araw na patawarin mo ako. Tumingin ako sa kanya. Ate Sofia, hindi mo ba nararamdaman na katawa-tawa ang sinasabi mo? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Garcia. Iiwan mo lahat para lang manatili sa islang ito kasama ko. Akala ko, dahil dito, aatras na si Sofia Garcia. Ngunit narinig ko ang sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Sumunod, nagmamadaling tumayo sina Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz. Kami rin, Miguel, wala na kaming ibang kailangan. Sana lang mapatawad mo kami at bumalik ka sa bahay ng mga Cruz kasama namin. Umiling ako. Hindi ako pwedeng bumalik sa inyo. Kung gusto ninyong manatili dito, sige lang. Nagpasya na akong umalis. Noong una, pumunta ako sa islang ito para mamuhay ng tahimik. Ganap na putulin ang ugnayan sa lahat. Pero ngayon, naintindihan ko na. Nakilala ko ang mga foster parents ko na nagligtas sa akin. At si Isabel Lim. Kahapon, sinabi ni Isabel Lim na may ilang bagay pa silang kailangang ayusin sa pamilya kaya babalik sila. Gusto niya akong isama. Noong una, nag-aalangan pa ako. Pero pagkatapos, sinabi ni Isabel Lim na kung hindi ako babalik, hindi rin sila aalis. Nakita ko silang handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Napangiti ako. Hindi mahalaga kung saan ako pupunta. Ang mahalaga ay kasama ko ang mga taong gusto kong makasama. Kaya nagpasya akong umalis sa isla kasama ang pamilya Lim. Nang marinig ang desisyon ko, sumama ang loob ni Sofia Garcia. Hindi niya inakala na dahil lang sa isang salita ni Isabel Lim. Handa na akong umalis.
Samantalang sila, 3 araw at 3 gabing nakatayo sa labas. Hindi man lang nila nakuha ang kaunting tawad ko. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa puso. Malabo niyang napagtanto na baka hindi na kailanman mapapasakan niya si Miguel. Ngunit ayaw niyang maniwala sa katotohanan ito. Kaya nagmamadali siyang sinabi, Miguel, kung nasaan ka, doon din kami. 3 araw pagkatapos, umalis ako sa isla kasama sina Nanay at Tatay Linda at si Isabel Lim. Sumusunod sa likuran ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Pagbaba pa lang ng eroplano, sumakay na ako sa kotse papunta sa bahay ng mga Lim. Akmang susunod na sana ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia nang pigilan sila ni Isabel Lim. Paumanhin, pribadong tahanan, hindi convenient pumasok, naramdaman din nila na hindi angkop. At bukod pa roon, maraming araw na silang hindi nagpapahinga. Huwag na nating pag-usapan ang pagkuha ng loob ko. Wala na silang lakas kahit para sa mga pangunahing bagay. Iniisip nila na marami pang pagkakataon sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na sila sumunod. Sa paraan ng pakikipag-usap ng pamilya Lim nitong mga nakaraang araw, nalaman ko na sila ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Ngunit pagkapasok ko pa lang sa pinto, nagulat pa rin ako. Akala ko, ang pamilya Cruz at ang pamilya Garcia ay mga top tier na mayayamang pamilya na. Ngunit hindi ko inakala na ang bahay nila ay isang palasyo. Hindi ko maiwasang mamangha sa marangyang tanawin sa harap ko. Matataas na kisame, nagniningning na mga chandelier na kristal, magagandang mural, at mga anti-gong kagamitan na walang katumbas na halaga. Lahat ay nagpapakita ng malakas na yaman at mataas na katayuan ng pamilya Lim. Ngumiti si Tatay Linda at sinabi sa akin, Miguel, simula ngayon, ito na ang bahay mo. Huwag kang mahiya, ituring mo na parang sarili mong bahay. Maingat ding hinawakan ni Nanay Linda ang kamay ko at ipinakita sa akin ang mga kwarto. Si Isabel Lim naman, tahimik na naglalakad sa tabi ko. Puno ng lamang at pagmamahal ang kanyang mga mata. Bigla akong may naalala, lumingon ako at tiningnan ang pamilya Lim. Tatay, Nanay, narinig ko na ang pinakamayamang bilyonaryo sa mundo ay apelyidong Lim. Nagtinginan sina Tatay Linda, Nanay Linda, at Isabel Lim. Puno ng lamang ang kanilang mga mata. Sa huli, si Isabel Lim ang humawak sa kamay ko. Malambing na sinabi, Miguel, hindi namin sinasadyang itago sa iyo. Sadyang malakas ang hangin kapag mataas ang puno. Dati, kahit nailigtas mo kami, hindi rin namin alam kung sino ka kaya hindi namin pwedeng sabihin ang tunay naming pagkatao. Tama ka, kami nga ang pinakamayamang bilyonaryo sa mundo. Hindi ako makapagsalita sa sobrang gulat. Hindi ko inakala na sa pagkakataon lang. Nailigtas ko ang isang pamilya na may ganoong kalaking impluwensya. Agad akong umatras ng ilang hakbang. Tito, tita, dati po, nang iligtas ko kayo, hindi ko po talaga alam ang inyong pagkatao. Kung alam ko po, siguradong hindi ako papayag na maging ampon ninyo. Ngayon, ligtas na kayong nakauwi, magpapalam na po ako. Pagkasabi nito, nagmamadali akong tumalikod. Akmang aalis na, ngunit isang hakbang pa lang. Niyakap ako ni Isabel Lim. Miguel, sina tatay at nanay, hindi na nila kayang wala ka. Basta ka na lang aalis. Tama ba yun? Nagmamadaling lumapit din sina Nanay at Tatay Linda. Oo nga, Miguel. Ano man ang aming pagkatao, ampon ka namin. Hindi magbabago yun. Kung paano ka namin tinrato dati, mas magiging mabuti pa kami sa iyo ngayon. Natigilan ako. Naramdaman ko lang na hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat magkaroon ng ganoong kabuting mga magulang. Hindi ako karapat-dapat magkaroon ng ganoong kabuting pamilya. Nang marinig iyon, naalala ang aking nakaraan na kamakailan lang nila nalaman. Agad na natahimik sina Nanay at Tatay Linda at si Isabel Lim. Huminga ng malalim si Isabel Lim. Malambing na sinabi, Miguel, ikaw ang pinakamabuting lalaki sa buong mundo. Kailangan mong malaman na karapat-dapat kang magkaroon ng pinakamagagandang bagay. Karapat-dapat ba ako? Sabay-sabay silang tumango ng may determinasyon. Namula ang mga mata ko. Sige, mananatili ako. Ang mga araw ko sa bahay ng mga Lim. Para akong nabubuhay sa isang magandang panaginip. Napapalibutan ng walang katapusang pagmamahal. Inalagaan ako ni Nanay at Tatay Linda ng husto. Tuwing umaga, maingat nilang inihahanda ang paborito kong almusal. Si Isabel Lim naman, laging nasa tabi ko.
Inilibot niya ako sa lahat ng sulok ng palasyo. Dinala niya rin ako sa pribadong sinehan ng palasyo. Ipinapanood niya sa akin ang mga paborito niyang pelikula. Magkasandal kami sa malambot na sofa. Ibinabahagi ang aming mga nararamdaman. Nang ipahayag ko ang pagnanais kong ipagpatuloy ang pagpipinta. Lubos akong sinuportahan ng pamilya Lim. Si Tatay Linda, espesyal na gumawa para sa akin ng isang maluwag at maliwanag na silid pinta. Kumpleto sa gamit, sa loob. Nakalagay ang iba't ibang uri ng dekalidad na kagamitan sa pagpipinta at mamahaling mga pintura. Si Nanay Linda naman, naghanap kung saan-saan ng mga gawa ng mga sikat na pintor, para mapanood ko at matuto. Nag-imbita pa siya ng mga sikat na guro sa pagpipinta para gabayan ako. Si Isabel Lim, madalas na nasa tabi ko. Dinadaanan namin ang mga tahimik at magagandang hapon sa silid pinta. Tahimik na pinagmamasdan akong abala sa pagpipinta. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay lalo pang lumalalim. Madalas ding mag-organisa ang pamilya Lim ng mga malalaking party. Iniimbitahan ang mga sikat na personalidad. Sa bawat pagtitipon, ipinagmamalaki nila akong ipakilala sa lahat. Itinuturing nila akong miyembro ng pamilya Lim. Unti-unti akong naging kumpiyansa at masaya sa mga okasyong ito. Ang aking kagwapuhan at talento ay nagniningning din sa harap ng lahat. Laging mahigpit na nakakapit si Isabel Lim sa braso ko, na nagpaparamdam sa akin ng sobrang kapanatagan. Nang magkasakit ako, lalo pang naging maalaga ang pamilya Lim. Agad na kinontak ni Tatay Linda ang pinakamahuhusay na medical team sa buong mundo. Nagsagawa sila ng komprehensibong pagsusuri at paggamot sa akin. Si Nanay Linda, personal na nagluto ng masustansyang sopas. Kutsara-kutsarang ipinapainom sa akin. Si Isabel Lim naman, araw at gabi, nasa tabi ng kama ko. Palaging binabantayan ang kalagayan ko. Puno ng pag-aalala at pagkaawa ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng pagmamahal ng pamilya Lim at ni Isabel Lim. Para akong muling isinilang. Hindi na ako ang batang kulang sa tiwala sa sarili. Mahiyain. At nagtitiis ng pang-aapi. Kundi isang binatang puno ng liwanag. Napapalibutan ng pagmamahal. Samantala, ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Pinipiga ang utak, sinusubukan ng lahat ng paraan para humingi ng tawad sa akin. Araw-araw, nagsusulat ng kamay sina Papa Roberto at Mama Elena ng mahahabang sulat ng paghingi ng tawad. Inaalala ang bawat alaala ng aking kabataan. Ipinapahayag ang kanilang malalim na pagsisisi. Gayunpaman, palagi akong walang pakialam sa mga ito. Ang bago kong buhay sa bahay ng mga Lim ay puno at masaya. Ang pagmamahal at pagmamalasakit na ibinigay sa akin ng pamilya Lim ay unti-unting nagturo sa akin na bitawan ang sakit ng nakaraan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na madali kong mapapatawad ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia na minsan ay labis akong sinaktan. Hanggang sa araw na ito, muli akong nakatanggap ng sulat mula kay Sofia Garcia. Sinasabing gusto niya akong makita ng isang beses. Mahigpit kong hinawakan ang sober ni Sofia Garcia. Matagal na naglaban ang aking kalooban. Sa wakas ay nagpasya pa rin akong pumunta sa lugar na pinag-usapan. Para lang ganap na maputol ang lahat ng ugnayan sa nakaraan. Maingat akong pumili ng isang simpleng polo shirt. Basta na lang sinuklay ang buhok. Sinubukang harapin ang lahat ng posibleng mangyari ng may pinakamahinahong kalooban. Nang makarating ako sa abandonadong bodega, sumalubong sa akin ang masangsang na amoy ng nabubulok. Ang mahinang ilaw ay kumikislap sa sulok. Ang mga anino ay nagpapatong-patong. Nakakakilabot. Maingat akong pumasok sa bodega. Mapagbantay na tiningnan ang paligid. Bigla, isang anino mula sa sulok ng silid ang dahan-daang lumabas. Pinagmasdan ko ng mabuti. Si Marco Cruz pala. Mukhang pulubi. Ang buhok niya ay gusot na parang tuyong damo. Punit-punit ang damit. Puno ng dumi ang mukha. May hindi mahulang tingin sa kanyang mga mata. Miguel, dumating ka na. Ang boses ni Marco Cruz ay paos at tuyo, na parang nanggagaling sa impyerno. Nagulat ako. Walang malay na umatras ng isang hakbang. Mapagbantay na nagtanong, bakit ikaw? Nasaan si Sofia Garcia? Ngumiti ng mapakla si Marco Cruz. Dahan-daang lumapit sa akin. Sofia Garcia, sa tingin mo ba, madali pa siyang makikita? Ngayon, tayo lang dalawa. Kumunat ang noo ko. May bumainggong hindi magandang pakiramdam sa aking puso. Marco Cruz, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Biglang humalakhak ng malakas si Marco Cruz.
Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa walang lamang bodega. Nakakakilabot pakinggan. Wala kang dapat sabihin. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ngayon, ikaw ang binatang minamahal ng bilyonaryo. Samantalang ako, pinalayas sa bahay ng mga Cruz. Wala nang natira. Naging pulubi. Bakit? Sumiklab ang galit sa aking puso. Inagaw ko ang lahat sa iyo. Huwag mong kalimutan. Simula pagkabata, ikaw ang laging nagnanakaw ng mga gamit ko. Ikaw ang gumawa sa akin na parang blood bag. Ikaw ang nagpadana sa akin ng lahat ng hirap. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang spray can at eye spray sa akin. Hindi ko napigilan. Tuluyan akong nawalan ng malay. Nang magising ako, natagpuan kong nakatali ako ng mahigpit. Si Marco Cruz ay may hawak na patalim. Nakatutok sa leeg ko. Tinawagan ko na ang dalawang pamilya. Gusto kong makita kung gaano sila ka-concern sa iyo ngayon. Hindi nagtagal. Sa labas ng bodega, narinig ang mga yabag na papalapit. Unang dumating ang pamilya Lim at si Isabel Lim. Nang makita ni Isabel Lim na kontrolado ako, agad na namula ang kanyang mga mata. Sumigaw siya, Marco Cruz, pakawalan mo siya. Kung mangangahas kang galawin kahit isang hibla ng buhok niya, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang mapaglibingan. Puno rin ng pagkabigla at galit sina Nanay at Tatay Linda. Nanginginig ang boses ni Nanay Linda nang sabihin, masamang tao, ano ba ang kasalanan ni Miguel sa iyo para tratuhin mo siya ng ganyan? Sumunod, nagmamadaling dumating ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Nang makita ni Mama Elena ang eksena, bumagsak siya sa lupa, umiyak ng walang tunog. Anak ko, Marco, paano mo nagawa ito? Ang mga mata ni Papa Roberto ay parang nag-aapoy. Nakatitig kay Marco Cruz. Sutil na anak, gumagawa ka ng bagay na labag sa langit. Bakit may ganitong tao sa pamilya Cruz? Si Sofia Garcia naman, puno ng pagsisisi at pag-aalala. Nakatitig siya sa patalim sa kamay ni Marco Cruz. Natatakot na baka sa isang iglap. Masaktan niya ako. Mahina niyang sinabi, Marco, kung ano man ang problema, sa akin mo na lang ituon. Pakawalan mo si Miguel. Inosente siya. Tiningnan ni Marco Cruz ang reaksyon ng lahat. May ngiting pilipit sa kanyang mukha. Iwinagayway niya ang patalim sa kamay. Baliw na sinabi, inosente. Inagaw niya ang lahat sa akin. Ang pamilya ko. Ang pag-ibig ko. Sumunod. May kumislap na kasamaan sa kanyang mga mata. Nakatitig sa lahat ng naroroon. Sumigaw siya ng malakas. Kung ganyan kayo ka-concern sa kanya. Lumuhad kayo. Hindi ako makapaniwalang tiningnan siya. Marco Cruz, ano bang kabaliwan yan? Hindi pa tapos ang salita. Si Isabel Lim ang unang lumuhad. Sumunod sina Tatay Linda, Nanay Linda, tapos si Sofia Garcia. Pagkatapos, sina Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz. Lahat sila lumuhad sa harap niya. Nakaluhod na kami. Pakawalan mo na si Miguel. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ako. Samantalang si Marco Cruz, nang makita ang lahat na nakaluhod sa harap niya, hindi lang siya hindi nasiyahan. Lalo pa siyang nabaliw. Ganyan ninyo siya kamahal. Para sa kanya, handa pa kayong lumuhad. Ako naman, Papa, Mama, Ate Sofia, malinaw na ako ang pinakamahal ninyo dati. Ang mga mata ni Marco Cruz ay sinulyapan ng pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Puno ng sakit at pagkabaliw na naghahalo ang kanyang mga mata. At ang pamilya Lim, hindi ba't kayo ang pinakamataas? Ang pinakamayamang bilyonaryo sa buong mundo. Bilyonaryo. Tapos basta na lang lumuhad para sa isang hamak na tao. Bakit? Huwag mong sabihing demonyo. Mahigpit na sinabi ni Isabel Lim. Basta pakawalan mo siya. Kahit sabihin mong mamatay ako. Handa ako. Tiningnan ni Papa Roberto si Marco Cruz na baliw. Puno ng sakit at kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Nanginginig ang boses niya nang sabihin, Marco, minahal ka namin ng husto dati. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Paulit-ulit mong sinasaktan si Miguel. Napuno na ng inggit at galit ang puso mo. Umiiyak na nagmakaawa si Mama Elena. Magising ka na. Huwag ka nang magkamali pa. Kung sasaktan mo si Miguel, hindi ka rin magiging masaya. Si Andrea Cruz naman, puno ng kalungkutan at galit. Kinagat niya ang labi. Sabi niya, Marco Cruz, hindi ka ganyan dati. Ano ba talaga ang nagtulak sa iyo para maging ganito? Mahigpit na sinabi ni Sofia Garcia. Marco Cruz, hindi ka na pwedeng magkamali pa. Inosente si Miguel. Pakawalan mo na siya.
Hindi pinansin ni Marco Cruz. Bigla siyang huminto, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Itinutok niya ang patalim sa leeg ko at dinala ako palabas ng pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng remote control mula sa kanyang bulsa. Huwag kayong manggahas umalis. Nakahanda na ako. May bomba dito. Kapag pinindot ko to, mamamatay tayong lahat. Nagulat ang lahat. Hindi nila inakala na ganoon kabaliw si Marco Cruz. Pati bomba ginamit. Hindi pa sila nakaka-react. Itinulak ako ni Marco Cruz papasok at inihagis ang bomba. Siya naman, tumalikod at nilock ng mahigpit ang malaking pinto. Agad pagkatapos, sumabog ang bomba sa paanan ko. Nagmamadaling tumakbo ang lahat patungo sa akin. Nang dumating ang mga rescuer, wasak na ang lugar. Lahat sila, prinotektahan ako. Ako ang nasa ilalim. Pinakamagaan ang sugat. Sumunod ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Ang pinakamalubha ang sugat ay ang mga mahigpit na nagprotekta sa akin, sina Nanay at Tatay Linda. At si Isabel Lim. Niyakap ko ang buong pamilya nila. Umiyak ako ng parang pinupunit ang dibdib. Tatay, Nanay, Isabel, gumising kayo. Mabilis na dinala ang lahat sa ospital. Sina Nanay at Tatay Linda at si Isabel Lim ay nawalan ng maraming dugo. Kailangan nila ng agarang blood transfusion. Agad akong tumayo, ngunit hindi tugma ang blood type namin. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Sa huli, tumayo si Sofia Garcia. Mapait niyang sinabi, ang blood type ko ay katulad ng kay Isabel Lim. Sumunod, tumayo rin sina Papa Roberto, Mama Elena, at Andrea Cruz. Ang blood type namin ay katulad ng kay Ginoo at Ginang Lim. Ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia ay nakatayo sa lugar ng blood extraction. Pinagmamasdan ang kanilang dugo na dahan-daang dumadaloy sa blood bag. Magulo ang kanilang damdamin. Samantala, ako, nasa hindi kalayuan. Nag-aalalang nakabantay sa direksyon kung saan itinulak papasok sa emergency room ang pamilya Lim. Ang mga mata ko ay hindi huminto sa kanila kahit isang segundo. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ng pamilya Lim. Ang ginawa ng pamilya Cruz at ni Sofia Garcia ay tila ganap kong binaliwala. Tiningnan ni Papa Roberto ang likod ko. Ang sakit sa braso niya ay tila hindi maikukumpara sa pait sa kanyang puso. Naalala niya, maraming taon na ang nakalipas. Nang si Marco Cruz ay may sakit at nasa ospital. Ganyan din siya kaalerto sa pagbabantay sa tabi nito. Samantalang ako, tahimik na umiiyak sa isang tabi. Ngunit hindi man lang niya ako binigyan ng kahit isang tingin ng pag-aliw. Ngayon, nagbaliktad ang papel. Naramdaman niya ang lasa ng pagiging binaliwala. Kinagat ni Mama Elena ang labi. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dati, naghahanda siya ng mga maalagang regalo para kay Marco Cruz. Ngunit binaliwala niya ang mga mata kong uhaw sa pagmamahal. Ngayon, nang makita niyang binabaliwala ko siya, puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Kumunat ang noo ni Andrea Cruz. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Naalala niya ang mga panahong tinulungan niya si Marco Cruz na bulihin ako. Ang mga imahe ng nakaraan ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip. Ngayon, ang lamig ng pakikitungo ko sa kanila ay parang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Seryoso ang mukha ni Sofia Garcia. Naalala niya ang mga sakit na naidulot niya sa akin sa nakaraan. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Tiningnan niya ako. Umaasang lilinggan ako kahit isang beses. Kahit isang tingin lang. Ngunit ang atensyon ko ay ganap na nasa pamilya Lim. Napagtanto nilang lahat na baka ito ang laro ng tadhana. Dati, binabaliwala nila ako. Ngayon, dumating na sa kanila ang karma. Sa wakas, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor at inanunsyo sa lahat na naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na ang pamilya Lim. Umiyak ako sa tuwa. Sumugod ako. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng doktor. Paulit-ulit na nagpasalamat. Nang marinig ng pamilya Cruz at ni Sofia Garcia ang balitang ito. Nakahinga rin sila ng maluwag. Lumapit sila. Gustong makibahagi sa aking kasiyahan. Ngunit tumalikod ako at sumunod sa nurse papasok sa kwarto ng pasyente. Hindi man lang sila binigyan ng kahit isang tingin. Sa kwarto ng pasyente, binantayan ko ang pamilya Lim. Inalagaan sila ng husto. Pagkatapos magising ni Isabel Lim, masakit kong niyakap siya. Naramdaman niya ang init ng aking yakap. Unti-unting nawala ang pag-aalala sa kanyang puso. Samantala, ang pamilya Cruz at si Sofia Garcia, nasa labas ng kwarto ng pasyente.
Pinagmamasdan kaming magkakasama ng pamilya Lim. Puno ng pagkawala ang kanilang puso. Hindi napigilan ni Mama Elena na umiyak. Ano ang dapat nating gawin para mapatawad tayo ni Miguel? Natahimik din sina Papa Roberto at Andrea Cruz. Alam nilang lahat na hindi madaling makuha ang tawad ko. Ngunit ngayon, wala na silang oras para magdalamhati. Dahil mayroon pa silang isang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. 3 araw pagkatapos, isang malaking pangyayari ang yumanig sa Maynila, pinalitan ang Jiangtan. Personal na isinuko ni na Papa Roberto at Mama Elena ang kanilang panganay na anak na si Marco Cruz sa kulungan. Nang gawin ni na Papa Roberto at Mama Elena ang desisyong ito, dumaan ang kanilang kalooban sa napakasakit na pagtatalo. Tiningnan nila si Marco Cruz na dinadala ng mga pulis. Hindi napigilan ni Mama Elena na takpan ang mukha at umiyak. Si Papa Roberto naman, puno ng kalungkutan. Ang mga mata niya ay puno ng kawalan ng magawa at determinasyon. Dati, minahal nila ng husto si Marco Cruz. Ngunit hindi nila inakala na tatahakin niya ang daan na hindi na mababalikan. Nang malaman ko ang balitang ito, magulo ang aking damdamin. Ngunit saglit lang iyon. Dahil dati pa, nang magpasya akong umalis, nagpasya na akong ganap na putulin ang anumang ugnayan sa pamilya Cruz at kay Sofia Garcia. Pagkatapos gumaling at makalabas ng ospital ang pamilya Lim at si Isabel Lim. Isang araw, palihim kong sinabi kay Isabel Lim na gusto ko siyang dalhin sa isang lugar. Puno siya ng kuryosidad. Sa ilalim ng aking gabay, dinala ko siya sa isang hardin na pinalamutian na parang panaginip. Sa hardin, siksikan ng mga bulaklak. Ang maliit na daan ay puno ng mga talulot ng bulaklak na umaabot hanggang sa isang entablado na pinalamutian ng mga makukulay na ilaw at lobo. Sa paligid, nakalagay ang napakaraming rosas na kulay rosas. Ang paborito niya. Sa hangin, may amoy ng bulaklak. Nagulat siya sa lahat ng nakikita niya. Hindi pa siya nakakariyak. Dahan-daang tumugtog ang musika. Lumapit ako sa harap ni Isabel Lim. Lumuhad sa isang tuhod. Hawak ang isang bungkos ng sariwang pulang rosas. Tiningnan siya ng may pagmamahal. Isabel, mula noong nagkakilala tayo, nagbago ang mundo ko dahil sa iyo. Ikaw ang pinakamaliwanag na ilaw sa buhay ko. Mahal kita. Handa akong gamitin ang buong buhay ko para protektahan ka. Gusto mo bang makasama ako? Tiningnan ni Isabel Lim ang aking tapat na mga mata. Naramdaman niya ang malalim kong pagmamahal. Akmang magbubukas na ng bibig. Sa sandaling iyon, isang nagmamadaling yabag ang sumire sa romantikong kapaligiran. Lumingon ang lahat. Nakita lang nila si Sofia Garcia na humihingal. Nagmamadaling tumatakbo papalapit. Puno ng pag-aalala at hindi makatingin ng diretso sa akin ang kanyang mga mata. Lumakad si Sofia Garcia ng ilang hakbang. Huminto sa harap namin ni Isabel Lim. Tiningnan ako. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Miguel, alam kong marami akong nagawang mali dati. Sinaktan kita, pero palagi akong nagsisikap na magbago. Natuklasan kong hindi ko kayang wala ka. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman nagbago. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para bumawi sa mga pagkakamali ko dati. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Mapagbantay na tiningnan ni Isabel Lim si Sofia Garcia. Sofia Garcia, si Miguel, masaya na siya ngayon. Huwag mo na siyang guluhin pa. Ang mga ginawa mo dati ay nagdulot ng sobrang sakit kay Miguel. Tiningnan ko ang dalawang babae sa harap ko. Magulo ang aking damdamin. Agad na bumalik ang aking isip sa nakaraan. Dati, minahal ko ng husto si Sofia Garcia. Dahil sa kanya, isinakripisyo ko ang lahat, ngunit ang kapalit ay paulit-ulit na sakit at pagtataksil. Ang mga masasakit na alaala na iyon ay parang alon na bumuhos sa aking puso. Kumikirot ang aking dibdib. Gayunpaman, nakita ko rin ang pagbabago ni Sofia Garcia nitong mga nakaraang panahon. Sinusubukan niyang bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Tapat na gustong makuha ulit ang tiwala ko. Samantala, si Isabel Lim, hindi ako iniwan nang masaktan ako. Ginamit niya ang kanyang mga kilos para iparamdam sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Huminga ako ng malalim. Sinubukang kumalma. Tiningnan ko si Sofia Garcia. May bahid ng komplikadong emosyon sa aking mga mata. Ate Sofia, ang nakaraan, para sa akin, sobrang sakit. Nahirapan akong makawala sa mga pagdurusa na iyon. Si Isabel Lim. Binigyan niya ako ng kaligayahan at pakiramdam ng seguridad na hindi ko pa naranasan.
May kumislap na pag-asa sa mga mata ni Sofia Garcia. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Miguel, alam kong binaygo kita. Pero ipinapangako ko, simula ngayon, gagamitin ko ang buong buhay ko para mahalin ka. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pa. Ngunit malamig lang akong umiling. Huli na. Ang tatlong maikling salita na iyon ay parang kidlat na tumama kay Sofia Garcia. Nakatingin si Sofia Garcia sa akin. Malambing na tinitingnan si Isabel Lim. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ganap ng gumuho ang kanyang mundo. Tiningnan niya kaming dalawa ni Isabel Lim na mahigpit na magkayakap. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi ko pinansin si Sofia Garcia. Dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko at tiningnan si Isabel Lim. Puno ng pagmamahal ang aking mga mata. Naintindihan ni Isabel Lim ang tingin ko. Marahan kong itinaas ang mukha niya. Dahan-daang lumapit. Ang mga labi namin ay unti-unting nagdikit. Naghalikan kami ng matamis sa gitna ng mga pagbati ng lahat. Ang halik na ito ay hindi lang deklarasyon ng aming pagmamahalan, kundi simbolo rin ng aking ganap na pagputol sa nakaraan. Tiningnan ni Sofia Garcia ang eksenang ito. Naramdaman lang niya ang sakit na tumatagos sa puso. Ang biglaang pagdating ni Marco Cruz ang nagdulot ng kaguluhan sa buong hardin. Hindi ako makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Malakas kong sinigawan si Marco Cruz. Nakagawa ka na ng krimen. Ang pagtakas sa bilangguan ay lalo lang magpapabigat sa kasalanan mo. Bitiwan mo yan. Ngunit hindi pinansin ni Marco Cruz. Paunti-unti siyang lumapit sa akin. Paulit-ulit na bumubulong. Ikaw, lahat dahil sa iyo kaya ako nakulong. Dinanas ko ang lahat ng uri ng pahirap doon. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Puno ng galit ang kanyang mga mata, na para bang gusto niya akong lunukin ng buhay. Ang pamilya Cruz ay nagulat din sa biglaang pangyayari. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nang itaas ni Marco Cruz ang patalim, handa nang saksakin ako ng malakas. Isang anino ang biglang sumugod. Walang pag-aalinlangan. Si Sofia Garcia ay sumugod at hamarang sa harapan ko. Sumigaw ng malakas kay Marco Cruz. Sa akin ka tumutok. May kumislap na kabaliwan sa mga mata ni Marco Cruz. Hindi huminto ang patalim sa kanyang kamay. Direktang sinaksak sa dibdib ni Sofia Garcia. Sofia. Ngunit si Marco Cruz ay baliw na. Gusto pa rin niyang iakyat ang patalim para saksakin ako. Sa sandaling ito ng matinding peligro. Sa wakas ay nakapag-react din ang pamilya Cruz. Walang pag-aalinlangan si Papa Roberto na sumugod. Ginamit ang kanyang katawan para harangin ang aking harapan. Sumigaw ng malakas. Marco, baliw ka na. Itigil mo yan. Ngunit si Marco Cruz ay parang baliw na hayop. Ganap na hindi nakinig sa kahit anong salita. Direktang sinaksak sa tiyan si Papa Roberto. Hindi nakaiwas si Papa Roberto. Nataman siya sa tiyan. Agad na namula sa dugo ang kanyang damit. Ngunit pinilit pa rin niyang tiisin ang sakit. Mahigpit niya akong prinotektahan. Nakita ni Mama Elena na nasugatan ang kanyang asawa. Nanginginig siyang sumigaw. Ngunit hindi siya nag-alinlangan. Agad siyang sumugod. Sinubukang yakapin si Marco Cruz. Pinipigilan siyang ipagpatuloy ang kanyang krimen. Marco, anong ginagawa mo? Kapatid mo yan. Umiiyak at sumisigaw si Mama Elena. Puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kanyang boses. Malakas na itinulak ni Marco Cruz si Mama Elena. Napatumba siya sa lupa. Tapos muli niyang iaangat ang patalim para saksakin ako. Nang makita ito ni Andrea Cruz, ang puso niya ay parang sinusunog. Walang pakialam sa lahat ay sumugod siya. Ginamit ang kanyang braso para saluhin ang nakamamatay na saksak. Sumigaw si Andrea Cruz sa sakit. Umagos ang dugo mula sa kanyang braso ngunit hindi siya umatras. Mahigpit niya akong prinotektahan. Nang gusto pa ni Marco Cruz na ipagpatuloy ang kanyang krimen. Si Sofia Garcia, na nagtitiis ng sakit sa balikat, maaaring balikat o dibdib. Base sa naunang saksak ay asyum ko na lang dibdib pero nakayanan niyang kumilos dahil adrenaline o hindi malubha ang tama sa sandaling iyon. Muling sumugod. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha na nagmamadaling papalapit sa pinto. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan para yakapin ng mahigpit si Marco Cruz mula sa likuran. Sumigaw ng malakas kay Isabel Lim. Dalian mo. Dalhin mo si Miguel palayo. Hindi na nagtanong si Isabel Lim. Nagmamadali siyang hinayla ako papalayo sa hardin. Si Marco Cruz ay baliw na nagpupumiglas. Ang patalim sa kanyang kamay ay walang direksyon na umindayog. Muli siyang nataman ng ilang beses sa katawan ni Sofia Garcia.
Ngunit hindi pa rin niya binitawan. Marco Cruz, magising ka na. Ang galit ay lalo lang magpapalugmok sa iyo sa walang katapusang pagdurusa. Sa sandaling ito, sa labas ng hardin, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Nang marinig ang sirena, ang galaw ni Marco Cruz ay dahan-daang bumagal. May kumislap na takot at pagdududa sa kanyang mga mata. Ang patalim sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa ng may tunog. At ang buong katawan niya ay bumagsak din. Mabilis na sumugod ang mga pulis. Kontrolado si Marco Cruz at dinala siya palayo. Nagmamadali kaming bumalik ni Isabel Lim. Dinala sa ospital ang mga nasugatan. Ang pamilya Cruz ay lahat nasaksak. At ang pinakamalubha ay walang iba kundi si Sofia Garcia. Pagkatapos ng operasyon, isa-isang nagising ang pamilya Cruz. Dahan-daang binuksan ni Papa Roberto ang kanyang mga mata. Nakita niya akong nakabantay sa tabi ng kama. May kumislap na komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. May pagsisisi at may pag-aliw. Pagkagising ni Mama Elena, mahigpit niya akong hinawakan sa kamay. Umagos ang luha niya. Miguel, patawad. Anak, mahina ring tinawag ni Andrea Cruz ang aking pangalan. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kalagayan ni Sofia Garcia ay hindi maganda. Seryosong sinabi ng doktor sa akin. Si Sofia Garcia, dahil sa sobrang bigat ng kanyang mga sugat, may panganib na maging vegetative state. Nang marinig ang balitang ito, naramdaman ko lang na umiikot ang langit at lupa. Magulo ang aking damdamin. Nitong mga nakaraang araw at gabi akong nagbabantay sa ospital. Tumatakbo sa pagitan ng mga kwarto ng pasyente. Maingat na inaalagaan ng pamilya Cruz at si Sofia Garcia. Pinupunasan ko si Papa Roberto. Sinusuportahan si Mama Elena sa paglalakad, or pinapakain. At tinutulungan si Andrea Cruz sa pagpapalit ng benda. Bawat galaw ay seryoso at nakatuon. Nakita ng pamilya Cruz ang aking abalang anino. Lalong sumama ang kanilang loob sa pagsisisi. Ilang beses na sinubukang magbukas ng bibig ni Papa Roberto ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa wakas, isang hapon, hinayla ako ni Papa Roberto nang akmang aalis na ako sa kwarto ng pasyente. Nanginginig ang boses niya. Miguel, alam namin na sobrang laki ng aming pagkakamali dati. Patawarin mo kami. Sina Mama Elena at Andrea Cruz ay nasa tabi rin. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Huminto ako. May kumislap na sakit sa aking mga mata. Huminga ako ng malalim. Dahan-daang sinabi, hindi ako magpapatawad. Nitong mga araw na inaalagaan ko kayo. Dahil lang niligtas ninyo ako. Ngunit ang sakit na idinulot ninyo sa akin dati. Hindi ko makakalimutan. Ang mga araw na binaliwala ako. Ang mga masasakit na alaala. Hindi yan basta-bastang makakalimutan. Nang marinig ng pamilya Cruz ang sinabi ko, ang kanilang puso ay parang tinamaan ng martilyo. Tinakpan ni Mama Elena ang kanyang mukha. Umiyak. Yumuko si Papa Roberto. Samantalang si Andrea Cruz naman ay masakit akong tiningnan. Tiningnan ko sila isa-isa. Sinabi ko, pagkatapos ko kayong alagaan, wala na tayong anumang ugnayan. Pakiusap, huwag na ninyo akong hanapin. At pakiusap, hayaan ninyo na akong ganap na maging malaya. Huwag ninyo na akong ipaalala pa sa masakit na nakaraan. Pagkasabi nito, tumalikod ako at lumabas ng kwarto ng pasyente. Ang aking anino ay unti-unting lumalayo. Bawat hakbang ay parang yumayapak sa mga pusong wasak ng pamilya Cruz. Tiningnan ni Papa Roberto ang direksyon kung saan ako umalis. Nakababa ang kanyang mga kamay sa gilid. Ang mga larawan ng kanyang pagiging malamig sa akin sa nakaraan. Parang mga slide na mabilis na nagdadaan sa kanyang isip. Naalala niya ang aking kabataan. Nais niyang makita siyang nakikipaglaro kay Marco Cruz. Ngunit palagi siyang inis na pinapalayas ako. Naalala ang aking kaarawan. Hindi man lang niya ako binigyan ng simpleng pagbati. Abala lang siya sa paghahanda ng malaking party para kay Marco Cruz. Sa sandaling ito, ang pagsisisi ay parang baha na lumunad sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara. Tanging desperado at paos na tawag lang ang lumalabas. Miguel. Bumagsak sa lupa si Mama Elena. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na sumusuntok sa sahig. Ang kanyang pag-iyak ay nakakabaliw. Naalala niya noong nagkasakit ako. Binigyan niya lang ako ng kaunting gamot at nagmadali na ulit sa pag-aalaga kay Marco Cruz. At ang school event noon. Umaasa akong makadalo siya. Ngunit dahil lang sa konting mood ni Marco Cruz, binaliwala niya ang pangako niya sa akin.
Paano ako hindi magagalit, Miguel? Patawad anak. Ang kanyang boses ay naputol-putol dahil sa sobrang pag-iyak. Puno ng luha at sipon ang kanyang mukha. Ang buong katawan niya ay nakalubog sa pagsisisi at walang katapusang sakit. Si Andrea Cruz ay nakasandal sa dingding. Unti-unting dumausdos pababa, yakap ang kanyang ulo. Blanca ang kanyang mga mata. Nakatingin sa harap. Naalala niya kung paano niya tinulungan si Marco Cruz na kunin ang paborito kong laruan. At kung paano niya nilate ang aking kahinaan. Naalala niya sa paaralan. Dahil ayaw niyang mapahiya siya sa harap ng mga kaklase niya. Sinadya niyang ilayo ang sarili sa akin sa harap ng mga kaklase. Itinayo niya ako. Ang mga alaalang ito ay parang matatalim na patalim na direktang tumusok sa kanyang puso. Miguel, nagkamali si ate. Nagsisisi na si ate. Bumalik ka na. Ang kanyang tawag ay may malalim na kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na katahimikan ng koridor ng ospital. Ang kanilang pag-iyak ay naghahalo-halo. Pumuno sa buong kwarto ng pasyente. Bawat isa ay nagsisisi sa kanilang mga nakaraang kilos. Gayunpaman, malinaw din nilang naintindihan na ang sakit na idinulot. Hindi madaling mabura. Ang aking pag-alis ay parang sugat na hindi maghihilom. Pinadudugo ang kanilang mga puso. Maaari lang silang patuloy na magsumikap sa kalaliman ng sakit na ito. Ito ang ani nila sa kanilang tin-anim. 2 taon na tahimik na lumipas. Regular akong bumibisita kay Sofia Garcia bawat linggo. Noong araw na iyon, gaya ng dati, nakaupo ako sa tabi ng kama ni Sofia Garcia. Sumisilip ang sikat ng araw sa bintana. Tumama sa kanyang mukha, binabalangkas ang mga katangian niya na lalong nagiging mature. Ate Sofia. Alam mo ba, si Marco Cruz, nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Hinding-hindi na siya makakalabas pa. Ang boses ko ay kalmado at mahinahon. Wala na ang galit at takot tulad ng dati. Ang mga painting awards na inagaw niya. Lahat ay nabalik na sa pangalan ko. Nitong 2 taon, patuloy akong nagsisikap sa pagpipinta. Nag-organisa ako ng ilang exhibit. At nakakuha ako ng pagkilala mula sa maraming tao. Bahagya akong huminto. Nagpatuloy sa pagsasalita, at saka, malapit na akong magpakasal kay Isabel Lim. Napakabuti niya sa akin. Sa loob ng 2 taon, palagi siyang nasa tabi ko. Binigyan niya ako ng maraming init at suporta. Ang aking mga mata ay naging malayo. Nalubog sa alaala. Ate, dati sa bahay ng mga Cruz. Palagi akong binubuli. Ikaw lang minsan ang naging mabuti sa akin. Nitong mga nakaraan, madalas akong nanaginip. Minsan, sa hardin ng bahay ng mga Cruz. Aksidente akong natamba at nasugatan ang tuhod ko. Masakit hanggang sa mamuo ang luha sa mata ko. Ang pamilya Cruz, kung hindi man ako pinansin. O sinulyapan lang at nagpatuloy sa pag-aalaga kay Marco Cruz. Tanging ikaw lang ang nagmamadaling lumapit. Maingat akong tinulungang tumayo. Puno ng pag-aalala ang iyong mga mata. Malumanay na sinabi, Miguel, huwag ka nang umiyak. Dadalhin kita para lagyan ng gamot. Maya-maya lang, mawawala na ang sakit. Noong panahong iyon, ang init sa iyong mga bisig ang nagparamdam sa akin sa unang pagkakataon ng pag-aalaga kaya talaga namang umasa ako sa iyo at unti-unting nagkagusto sa iyo. Pero kalaunan ko lang nalaman na ang kabutihan mo sa akin ay malaking bahagi dahil kay Marco Cruz. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko? Naging galit ako sa iyo. Galit ako kung bakit mo ako tinrato ng ganoon. Bahagyang nanginginig ang boses ko. Tila may bakas pa ng dating sakit. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Binitawan ko na ang mga damdaming iyon ng pagmamahal at galit. Wala na ring kaguluhan sa aking puso. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ang payapang mukha ni Sofia Garcia. Ate Sofia, ito na ang huling beses na bibisita ako sa iyo. Simula ngayon, magsisimula na ako ng bago kong buhay. Magising ka na rin, at mamuhay sa buhay na para sa iyo. Isang patak ng luha mula sa gilid ng aking mata ang bumagsak. Tumama sa kamay ni Sofia Garcia. Marahan kong pinunasan ang luha. Tumayo at tiningnan si Sofia Garcia sa huling pagkakataon. Dahan-dahan akong umalis sa kwarto ng pasyente. Ang aking likod ay tuwid at matatag, na parang nagpapalam sa nakaraan. At sumasalubong sa bagong buhay na paparating. Pagkalabas ng ospital, umuwi ako sa bahay namin ni Isabel Lim. Abaalang-abala si Isabel Lim sa kusina. Naghahanda ng paborito kong hapunan. Nang makita niya akong pabalik, ngumiti siya, lumapit,
At marahan akong niyakap. Binisita mo na si Sofia. Tumango ako. Oo, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Sa tingin ko, oras na para bitawan ang nakaraan at harapin ang ating kinabukasan. Niyakap ako ng mahigpit ni Isabel Lim. Tama ka, Miguel. Magkakaroon tayo ng masayang kinabukasan. Bahagya akong ngumiti. Tiningnan ang crescent moon sa labas ng bintana. Simula ngayon, hindi na ang lahat ay mahal si Marco Cruz. Walang nagmamahal sa akin, kundi lahat ay mahal ako.